Siya ay isang lalaking mahina, ngunit sinanay siya ng mga demonyo upang maging pinakamalakas at makapaghiganti at sa taong 1564, ang isang gustong maging samurai na nagngangalang Shin ang nagtatago sa mga palumpong, nag-aabang para mapabagsak ang mga tulisan sa daan upang maging isang kilalang bayani. Ngunit bigla siyang tumigil nang marinig niya ang mga tulisan na nagtatalo sa dalawang tao. Ang isa sa kanila ay isang babaeng may espiritu ng sorrow na nagngangalang Tama, at ang isa pa ay isang batang lalaki na nagngangalang Jenga na nagsasabing siya ang kanyang nakababatang kapatid. Hinarap ni Tama ang mga tulisan, sinasabihan silang iwanan ang buhay ng karahasan at maghanap ng marangal na trabaho. Tumawa ang mga tulisan sa babaeng nagbibigay ng leksyon sa kanila at hinugot ang kanilang mga espada, sinasabihan siyang ibigay lahat ng kanilang mahahalagang gamit. Hinahampas ni Jenga ang isang tulisan gamit ang kanyang baston ng walang babala dahil nagalit na siya sa kanilang kalokohan, pagkatapos ay itinapon niya ang 3 talisman sa mga tulisan at sinasabing ito ay kanyang paghingi ng tawad at sa pagbagsak ng mga talisman sa lupa, sinipsip ng mga ito ang espiritual na lakas mula sa lupa. Bigla na lang lumitaw ang 3 malalaking bronze na kamao at tinamaan ang mga tulisan. Tinapon sila sa himpapawid at nawalan sila ng malay at dinatuwa si Tama sa ginawa ni Jenga at sinuntok siya, tinatanong kung paano nila matukoy ang kinaroroonan ng kanilang pinuno ngayon. Napagtanto ni Tama na walang silbi ang magreklamo kaya nagpatuloy na lang sila sa kanilang paglalakbay, nakita ni Shin ang lahat ng nangyari at nanatiling namangha sa mga kapangyarihang nakita niya at sinundan niya sila, at habang nararamdaman ni Tama ang kanyang presensya ay nagpasya siyang huwag na lang itong pansinin. Nagpahinga sila sa tabi ng ilog at si Tama ay nagsawa na sa kanilang stalker at nagtapon siya ng bato sa mga palumpong at tinamaan si Shin sa mukha. Pinilit siyang lumabas at nagpakilala si Shin at tinanong kung anong uri ng teknik ang ginamit nila upang talunin ang mga tulisan. Sinabi ni Jenga na wala na siyang pakialam tungkol dito at nagsimulang umalis, subalit inalok ni Shin na sabihin sa kanila ang tungkol sa pinuno ng mga tulisan kapalit ng kaalaman tungkol sa kanila. Nagpakilala si Jenga bilang isang mandirigmang pantas at si Tama bilang espiritu ng sorrow at kanyang nakatatandang kapatid sa sumpaan. Natawa si Shin, iniisip na nagbibiro sila kaso binalaan siya ni Tama na tatapunan siya ng ahas kung hindi siya titigil sa pagtawa. Natakot si Shin at nakiusap na patawarin siya. Hindi alam na ang ahas ay sanga lamang na ginawang ahas gamit ang mahika ni Tama at pinangunahan ni Shin sila sa hideout ng mga tulisan at sinabi sa kanila na ang tulisan na may helmet ng samurai ang pinuno. Sinabi ni Jenga sa kanya na umatras at bumalik na lang dahil siya ay mahina, at nainis na sumigaw si Shin na siya ay sapat na malakas upang patayin ang pinuno ng tulisan sa isang hampas lamang. Nakuha nito ang atensyon ng lahat ng tulisan at mabilis nilang pinapalibutan ang mga ito. Sinabi ni Tama sa kanyang kapatid na naroon sila upang magsalita ng sentido sa mga tulisan at hindi para makipaglaban. Lumapit siya sa pinuno at sinabi na siya at ang kanyang gang ay kailangang iwanan ang landas ng kasamaan at maging mabuting mamamayan. Binigyan niya sila ng mahabang leksyon tungkol sa kung paano ang masasamang gawa ay makakapahamak rin sa kanila sa huli, kaya dapat silang mamuhay ng mapayapa sa pagtutulungan. Si Talon ay tiwala sa kanyang argumento subalit ayaw ito ng mga tulisan at sumugod sila sa kanya. Si Jenga ay pinalo lang sila ng kanyang baston at tinangay sila habang si Tama ay tumalon upang maiwasang madamay sa laban. Sinubukan ng isang tulisan na atakihin si Shin mula sa likuran kaso natamaan siya ng isa sa mga kasamahan niyang lumilipad. Hinugot ni Shin ang kanyang espada at sa oras na makabangon ang tulisan, isang hampas lang ay nahati ang espada. Helmet at ulo ng tulisan at punong-puno ng kumpiyansa, hinatake ni Shin ang pinuno ng mga tulisan gamit ang buong lakas subalit biglang may mga braso na tumubo mula sa helmet ng kalaban at hinarang ang espada niya. Pagkatapos ay nasipa si Shin, lumabas ang isang halimaw na parang bulate mula sa helmet at nakilala ni Tama at Jenga na ito ay isang espiritu. Tinanong ni Tama si Jenga kung kaya niyang talunin ito at sinabi niya na kakailanganin niyang gamitin ang lihim na teknik ng espiritu para dito. Inatake sila ng espiritu, at kinagat ni Tama ang kanyang kamay upang lumabas ang kanyang espiritual na enerhiya kasabay ng dugo. Hawak ni Jenga ang kanyang kamay at sinipsip ang dugo at lumabas ang sobrang espiritual na enerhiya. Pinapabago siya sa isang normal na tao at siya naman ay naging isang superpowered na espiritu ng sorrow. Inutusan ng pinuno ng espiritu ang mga tulisan na atakihin si Jenga, ngunit tinangay sila ng huli sa simpleng paggalaw ng kanyang baston. Sinubukan ng espiritu na suntukin si Jenga gamit ang malalaking braso nito,
Ngunit madali itong naiwasan ni Jenga at pagkatapos ay tumalon siya ng mataas upang atakihin ang espiritu at hinawakan ng espiritu ang kanyang baston, pero pinalakas ni Jenga ang kanyang lakas at pinabagsak ang espiritu sa lupa. Nawasak ang helmet at pinakawalan ni Jenga ang kanyang espiritual na anyo, ipinapabalik sa normal ang sarili kasama na si Tama at pinapapunta niya ang kaluluwa ng halimaw at ng tao na kontrolado nito sa kabilang buhay. Nagulat si Shin at tinanong si Tama kung bakit nila ito ginagawa. Ipinahayag ni Tama na gusto niya ang mga tao kaya't pinapatay niya ang masasamang tao sa mundo, kasama na ang mga espiritu at tao at si Jenga naman ay gustong-gusto ang mga espiritu at ayaw sa mga tao, ngunit sinusunod niya si Tama bilang kanyang nakababatang kapatid. Ipinahayag ni Tama na sila ay magkapatid na magpapabago sa mundo na iniwan na nakatulala si Shin at namangha sa kanilang lakas. Sinundan ni Shin ang dalawang magkapatid na espiritu sa isang inn kung saan isang magsasaka ang nagtatantrum. Sinasabing nakakita siya ng isang napakalaking halimaw kaninang umaga. Sinabi ng magsasaka na dinala pa niya ang isang mandirigmang monghe upang harapin ang halimaw, kaso hindi man lang niya ito nasaktan at na-flatten pa siya ng halimaw at ipinakita ng magsasaka ang isang sketch ng halimaw na may dalawang pares ng malalaking braso at isang mata para sa katawan. Nakilala ng dalawang mandirigmang monghe na kasama niya ang halimaw bilang si Shakugan at nagagalit silang malaman na ang monghe na napatay ay isa sa kanilang mga kaibigan. Nangako silang hanapin ang halimaw at nag-alala si Shin na baka atakihin ng mga mandirigmang monghe si Tama dahil isa rin siyang espiritu. Sinisigurado ni Tama na inaatake lang ng mga mandirigmang monghe ang mga halimaw at espiritu na may balak na atakihin ang mga tao. Tinanong niya si Shin kung bakit siya sumusunod sa kanila at mabilis siyang nagdahilan na ito ay nagkataon lang at natulog na. Naiinis si Jenga sa kanya pero naniniwala si Tama na may potensyal ang bata. Kinabukasan, nagising ng medyo late si Shin at nalaman niyang umalis na ang magkapatid na espiritu pati na ang mga mandirigmang monghe sa inn. Tumakbo siya papunta sa kanila at nakita niya na nagkikiskisan ng tingin ang dalawang grupo, kaya nagtago na lang siya para tignan sila. Ang mga mandirigmang monghe ay nagtatalo kay Jenga na naniniwalang kahit na ang halimaw na si Shakugan ay maaaring nakapatay na ng mga tao, hindi ito sapat na dahilan upang habulin ito at pinigilan siya ni Tama mula sa pagiging agresibo at tinanong ang mga monghe kung may kilalang dahilan kung bakit nananakit ng tao si Shakugan. Sinabi ng mga monghe na inutusan silang panatilihin ang lahat ng sikreto, kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang grupo at biglang lumitaw ang isang malaking braso sa likod ni Shin at natakot siya nang makita ang halimaw na tinatawag na Shakugan. Sumugod ang mga monghe patungo sa halimaw at isa sa kanila ang nagtulak kay Shin palayo para sa kanyang kaligtasan. Ginamit ng mga monghe ang kanilang espiritual na kapangyarihan upang pigilan ang halimaw, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas upang pigilan ito. Nakatakas ang halimaw mula sa kanilang pagpigil at pinalaya sila kaya't hiniling ni Tama kay Jenga na tulungan ang mga monghe. Sumugod si Jenga patungo sa halimaw at hinahampas ito ng kanyang baston, at patuloy na umiwas at hinarang ang mga mabibigat na atake nito. Itinapon niya ang maraming talisman sa hangin at nagpalitaw ng mga bronze na braso na nagpigil sa halimaw, ngunit sa sandaling bibigyan niya ito ng huling hampas ay naramdaman niyang may kakaiba at iniwasan niya ang atake ng halimaw. Kinuha ang dalawang walang malay na monghe at tumakbo ng mabilis. Nagpapanik si Shin na naiwan at hinabol niya sila ng mabilis hanggat maaari. Nagpahinga sila sa isang kubo malapit sa kagubatan at tinanong ni Shin kung bakit hindi napagod si Jenga pagkatapos buhatin ang dalawang lalaking may edad at tumakbo ng ganoon kalayo. Sinabi ni Tama na siya ay talagang espesyal at malamang na sinanay siya ng husto ng kanyang master na si Coco. Nagulat ang mga monghe nang marinig nila ang pangalan ni Coco dahil siya ay isang alamat na mandirigmang pantas na nakatalo sa maraming masasamang espiritu. Pagkatapos ay sinabi ni Tama sa mga monghe na may utang na loob sila kay Jenga at sa kanya at hiniling na isisiwalat nila ang lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa halimaw na si Shakugan. Nagpa siya ang senior monghe na si Ina na isisiwalat ang katotohanan subalit iginiit na ito ay hindi ka nais-nais marinig. Ipinaliwanag niya na si Shakugan ay isang tao na pina-enhance ng espiritual na kapangyarihan na nilikha ng Dangay Temple. Sinubukan nilang gawing artificial na espiritu ang mga taong may espiritual na potensyal upang mapapataas ang kanilang lakas sa laban, ngunit nagwala si Shako at tumakas at bumalik siya sa kanyang nayon at pinatay ang lahat ng naruroon dahil may galit siya sa mga taga-nayon. Galit na galit si Shin nang marinig ito dahil buong buhay niya siyang tinuruan na ang mga mahina ay walang karapatang mabuhay.
kaya't ipinangako niyang magiging malakas siya anuman ang mangyari at hinawakan niya ang kwelyo ng isang monghe at tinanong kung paano nila nagawang gawing halimaw ang isang tao. Sinabi ng mga monghe na si Shako ay isang outcast na sa simula pa lang at tatanggapin sana nila siya bilang miyembro ng Dangay Temple, gayunpaman sa ngayon na siya ay may 3-digit na bilang ng mga napatay, wala na silang ibang pagpipilian kundi patayin siya. Galit na galit si Shin, ngunit sinipa siya ni Tama palayo at sinabihan ang mga monghe na iwanan ang lahat sa kanilang magkapatid at sila na ang mag-aayos ng mundo. Tumutol ang mga monghe kaso sinabi ni Tama na hindi naman nila matatalo si Shako kaya't doon ay sumuko na si Ina. Lumabas sina Tama at Jenga at pinagsama ang kanilang kapangyarihan para sa espiritual na transformasyon. Umungol si Tama ng kaunti habang sinisipsip ni Jenga ang kanyang kapangyarihan at naging isang espiritu ng sorrow. Biglang sumugod si Shako sa kanila at agad na inatake ni Jenga pero hindi sapat ang kanyang buong lakas upang magdulot ng seryosong pinsala. Ipinalipad siya ni Shako sa isang hampas at pagkatapos ay nag-ipon ng enerhiya upang maglunsad ng isang spirit cannon. Nagpadala si Jenga ng isang napakalaking bronze na suntok na tumatagos sa spirit cannon at dinurog si Shako. Ang napakalakas na atake ay winasak ang katawan ng halimaw kasama ang nakapaligid na lugar. Sinira lamang niya ang mga bahagi ng katawan ni Shako na naging halimaw at nailigtas ang batang babae sa loob nito. Lumapit si Shin upang tingnan siya ng mabuti na parang isang pervert. At sinabi ng mga monghe na dadalhin nila ang batang babae pabalik sa templo. Handa na si Shin na kunin ang kanyang espada laban sa kanila at nagpasya si Ina na sumuko dahil wala silang pagkakataong talunin si Jenga. Napansin ni Tama na maayos na si Shako kaso binalingan niya ang mga monghe at sinabi na panahon na para sila ay maparusahan kasama ang pinuno ng kanilang templo. Binalaan siya ni Ina na may 300 mandirigmang monghe roon at sinabi ni Jenga na walang problema sa pagtalikod sa kanila. Bumalik na ang kamalayan ni Shako subalit wala siyang maalala pagkatapos niyang pumunta sa templo. Naalala niya na pauwi na siya pagkatapos kumuha ng mga gulay ng matuklasan niyang ipinagbili siya ng kanyang ama sa isang monghe. Inalok siya ng monghe ng isang lugar na maaaring tawaging tahanan at kapangyarihang hindi na siya inaapi, at dinala siya sa kabundukan kung saan siya pinapatulog at iyon ang huling alaala ni Shako at wala siyang maalala tungkol sa operasyon ng espiritual na transformasyon o ang kaguluhan na kanyang nilikha. Ipinagtapat ni Jenga sa kanya ang buod ng mga pangyayari at sinabi ni Tama na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anuman, pagkatapos ay pinangunahan ni Shako ang grupo papunta sa headquarters ng Dangay Temple at handa na si Jenga na harapin sila. Pinangaralan siya ni Tama na takutin lamang ang mga monghe at sermonan sila tungkol sa hindi pagsasagawa ng ilegal na eksperimento sa tao. At pagkatapos ay hilingin sa 2 tao na lumapit sa kanya at hiniling ni Jenga kay Tama na bigyan siya ng dagdag na kapangyarihan ngayong beses na ito, at dinala siya ni Tama sa isang tahimik na sulok habang namumula. Ilang sandali pa ay nasa espiritual na transformasyon na si Jenga at papunta na sa templo kung saan handa na ang lahat ng mandirigmang monghe na harapin siya sa ilalim ng utos ni Ina. Sumugod ang mga monghe at sinaksak si Jenga kaso gamit ang estilo ni Naruto. Ang nasaksak lang nila ay isang magic paper doll. Ang tunay na Jenga ay nasa bubong at pinalitan ang isa sa kanyang mga buntot ng isang bronze na kamao at binugbog ang mga monghe. Gayunpaman ay inilabas ni Ina ang isang baril mula sa ika-16 na siglo at binaril ang binti ni Jenga at sa kabila nito, kumilos si Jenga ng mabilis na parang kidlat at isa-isang pinapabagsak ang mga monghe. Lumabas siya upang tapusin si Ina kaso isang grupo ng mga monghe ang nag-ipon ng enerhiya upang mapapabagsak siya gamit ang kanilang spirit cannon. Ang atake nila ay nagpapagulat kay Jenga at natamaan siya ng direkta at ang resulta ay isang napakalaking pagsabog. Ngunit si Jenga ay nasa perpektong kalagayan pa rin at inalis niya ang usok mula sa pagsabog at pagkatapos ay inatake ang mga monghe gamit ang malaking bronze na braso. Bumaba siya sa lupa at nagsimulang tumakbo patungo sa kastilyo sa loob ng kabundukan na siyang laboratorio kung saan dinala si Shako. Pinapanood ni Tama at iba pa ang laban mula sa malayo at gamit ang kanyang tainga ng sorrow, naramdaman ni Tama na nakapasok na si Jenga sa templo. Nagtaka si Shin dahil akala niya naging tao si Tama kapag nagbibigay ng kapangyarihan kay Jenga at ipinakita ni Tama sa kanya na may 2 pares siya ng tainga. Kabilang ang tainga ng tao at tainga ng sorrow na nagsisilbing paalala na huwag kalimutan kung sino siya talaga. Samantala ay papalapit na si Jenga sa lihim na laboratorio ng templo nang dumating ang isang grupo ng mga senior na pari doon.
Nakita ni Yane ang punong pari at si Jenga ay hindi siya natuwa na pinapasok ng mga monghe sa pasukan ang isang batang tulad niya. Wala siyang balak na labanan si Jenga at sa halip ay nagpadala siya ng isa pang monghe na nagbago ng anyo at naging isang nakakadiring goblin. Sumugod ito kay Jenga at sinubukan na sakalin siya habang umiiwas si Jenga. Ngunit pinalitan ni Jenga ang isa sa kanyang mga buntot ng isang kahoy na braso at hinawakan ang halimaw na monghe. Sinasakal niya ito subalit nawala na siya ng maraming espiritual na enerhiya. Dumating si Naina at ang kanyang kasama at tinanong si Jenga kung bakit siya masyadong interesado sa pag-atake sa kanilang laboratorio. Napagtanto ni Jenga na sinusubukan lang nilang maglaan ng oras para dumating ang mga karagdagang puwersa, ngunit kailangan din niyang magpahinga kaya't pinatulan niya sila. Ipinahayag ni Jenga na narito siya upang nakawin ang kanilang material na pananaliksik upang perpektuhin ang teknolohiya ng espiritual na transformasyon ng kanyang master. Nais niyang maging isang tunay na espiritu na hindi tulad ng kanyang pansamantalang transformasyon o ang pangit na teknik na ginamit ng monghe kanina. Nang sapat na ang kanyang pahinga ay tumungo siya sa lihim na pasilidad at natagpuan niya ito agad. Ngunit si Yane ay nagbabantay doon at tumalon si Jenga ng mataas sa hangin at naghanda upang wasakin ang gusali, ngunit biglang nagsimulang manginig at tumaas ang gusali sa ibabaw ng lupa. Lumabas na ang isang higanteng batong espiritu na pinagsama sa pundasyon ng gusali at sa utos ni Yane, sinuntok nito si Jenga papunta sa kalapit na bundok at dahil dito, natanggal ang espiritual na transformasyon ni Jenga at nang bumalik sa normal si Tama ay natakot siya na malamang si Jenga ay walang malay o patay na. Biglang dumating ang isa pang pari na naglalayong ibalik si Shaco sa templo at siya rin ay isang taong pinahusay ng espiritual na kapangyarihan at naging isang halo ng lobo at oso. Ang kanyang mga salita ay tumatagos kay Shaco at biglang bumalik ang mga alaala ng kanyang panahon bilang isang espiritual na pinahusay na tao. Kumilos si Shin upang iligtas ang lahat at napaluhod, nakiusap sa pari ng lobo na palayain sila dahil sila ay mga ordinaryong manlalakbay lamang na walang alam sa nangyayari. Pinakawalan ng pari ng halimaw ang kanyang mga kuko at niyakap siya ni Shin, patuloy na nakiusap na patawarin sila. Sinabihan siya ni Tama na lumayo kaso nagtanong siya kung tatakbo o ililigtas siya at nagpa siya ang pari ng halimaw na patayin na siya, ngunit biglang nagbago ang braso ni Shaco at naging katulad ng kanyang anyong halimaw at sinabihan niya si Shin na lumayo at pagkatapos ay hinahampas ang pari ng halimaw ng isang malakas na suntok na nagpapalipad dito. Hirap si Shaco na kontrolin ang sarili at ngayon ay naalala niya ang lahat ng kakilakilabot na ginawa niya bilang isang halimaw, pinatay niya ang mga batang nanunukso sa kanya at maging ang kanyang sakim na ama at siya ay nagsimulang umiyak at tumakbo palayo. Sinubukan ni Shin na habulin siya, subalit pinigilan siya ni Tama at sinabing mas mabuti na hayaang harapin ni Shaco ang kanyang masakit na alaala at kalungkutan. Nagpa siya pa rin si Shin na tulungan siya at hinabol siya at matapos maiwan mag-isa, naalala ni Tama ang pagkamatay ng isang matandang kaibigan na nagturo sa kanya kung gaano kahina ang mga tao at kung paano ito sumisira sa kanya. Samantala, si Jenga ay nangarap din ng nakaraan noong siya ay nagsasanay sa ilalim ng maalamat na mandirigmang pantas at mayroon siyang mabalahibong halimaw bilang kaibigan at tagapag-alaga na pinatay ng ilang tao. Wasak na wasak si Jenga nang matuklasan niyang ang tao na nagbigay ng huling hampas sa kanyang kaibigan ay buhay pa at iniinsulto siya. Napuno ng galit at puot at kumuha siya ng matalam na espada at hinahampas ito sa tao, bigla na lang natapos ang kanyang panaginip at nagising siya sa isang maliit na puddle. Nakakita si Jenga ng isang balot na tela sa harap niya at narinig ang mataas na pari na si Yane na nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan nito, pinahanga si Yane na natiis ni Jenga ang suntok mula sa espiritu ng kastilyo at nangakong tatapusin niya ito sa lalong madaling panahon. Sa kagubatan ay hinahanap ni Shin si Shaco nang bigla siyang madapa sa ugat ng isang puno at napagulong sa gilid ng bangin kung saan nakaupo si Shaco. Tumakbo si Shaco nang makita siya at hiniling na huwag siyang lapitan dahil siya ay isang halimaw at isang mamamatay tao. Sinabi ni Shin na wala siyang kasalanan dito at wala sa kanyang kontrol ang mga nangyari, ngunit malinaw na naalala ni Shaco na tinanggap niya ang alok ng kapangyarihan mula sa anino ng pari, kaya't sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay ng lahat. Tinanong siya ni Shin kung ano ang mali sa pagnanais ng kapangyarihan at biglang nabiyak ang bato sa ilalim ng kanyang mga paa at nadulas siya sa bangin, kumapit siya ng mahigpit para sa kanyang buhay at sa halip na tulungan siya, tumakbo si Shaco palayo. Nabiyak pa ang mga bato at nahulog si Shin,
Ngunit sa kabutihang palad, maikli at walang sakit ang pagbagsak at dumating si Tama upang suriin siya at pinigilan siyang habulin muli si Shako. Tinanong siya kung bakit siya masyadong nag-aalala para kay Shako. Naramdaman ni Shin ang sakit sa kanyang dibdib habang naalala niya ang pag-iyak ni Shako at sinabi na pakiramdam niya ay hindi niya dapat iwan si Shako na mag-isa. Sinabi niya na ang mga espirito tulad ni Tama ay hindi mauunawaan ang kanyang damdamin. Pinalo siya ni Tama ng isang patpat at sinabing nagpunta si Shako sa kabilang direksyon, kaya't hinabol nila ito ng magkasama at samantala ay sinusubukan na maabot ni Jenga si Tama nang dumaan si Shako sa kanya at huminto siya upang tanungin kung ayos lang si Jenga, nang biglang dumating si Shin at ipinadapa si Shako. Itinatakot ni Shako si Shin na edidemanda siya para sa harassment ngunit hindi siya pinakawalan ni Shin. Sinabi niya na tama lang na maghangad ng kapangyarihan dahil ang mahihina ay palaging inaapi at hindi kasalanan ni Shako na siya ay ilegal na ineksperimento. Nagsimula siyang umiyak at sinabing wala siyang ginawang mali at naiyak din si Shako nang makita siya. Habang sila ay umiiyak at naghawak ng kamay, naalala ni Tama at Jenga ang kanilang mga kaibigang nawala at sinabi ni Tama kay Jenga na tingnan sila at tandaan na hindi lahat ng tao ay masama. Pagkatapos ay hiniling ni Tama kay Shako na sumama sa kanila, ngunit hindi sumang-ayon si Jenga dahil hinahabol siya ng mga assassins ng mataas na pari. Hiniling ni Tama na patunayan ni Jenga na kaya niyang protektahan ang lahat at matutong mabuhay mula sa dalawang tao. Kinabukasan ay nakarating sila sa bahay kung saan nanatili si Jenga kasama ang kanyang yumaong master. Nagsimula silang magsanay ni Shin gamit ang mga kahoy na espada at agad na tinalo ni Jenga si Shin, samantala ay may ibinigay na sleeveless na damit si Tama kay Shako upang mas madali niyang mabago ang kanyang mga braso sa anyong halimaw. Habang tahimik na nakaupo silang lahat, dumating ang isang espirito na may anyong multo at binati niya sina Tama at Jenga bago ipaalam sa kanila ang tungkol sa isang masamang espirito na humihingi ng mga sakripisyo mula sa mga taga-nayon ng walang kapalit. Umalis ang multo pagkatapos nito, at nagpasya si Tama na tingnan mismo ang masamang espirito kasama si Jenga at iniwan sina Shin at Shako upang magawa ang mga pangkaraniwang gawain. Pagdating ni Tama at Jenga sa nayon ay hiniling nila sa mga taga-nayon na dalhin sila sa tirahan ng mga espirito. Akala ng pinuno ng nayon na hihingi sila ng pera para dito, ngunit matatag na sinabi ni Tama na hindi nila kailangan ng pera at sa halip ay nais niyang magsimula ng isang pay-it-forward na chain, at hilingin sa mga taga-nayon na maging mabait sa mga estranghero bilang kanyang kabayaran. Nagpadala sila ng isang batang lalaki upang pangunahan sila patungo sa hideout ng espirito at sa daan, biglang nagwala ang bata at sinasabing kinain ng espirito ang kanyang ina kahapon at sinisisi sila dahil hindi agad dumating. Agad na sinampal siya ni Tama at sinabihan na huwag umasa ng perpektong pagligtas at kung may oras siyang magreklamo, dapat magsikap siyang maging malakas. Di nagtagal ay narating nila ang lawa kung saan nakatira ang espirito at sinabi ng espirito na kinakain niya ang mga taga-nayon bilang kabayaran para hindi sirain ang kanilang nayon. Sinabi ni Tama sa espirito na humingi ng tawad o mamatay at agad na naglaway ng malaking putik ang pangit na espirito patungo sa kanya. Hindi man lang kumurap si Tama at niligtas ni Jenga ang bata sa tamang oras at sinabi ni Jenga sa espirito na wala nang makakapagligtas sa kanya dahil naglakas loob siyang atakihin ang kanyang kapatid. Nagulat ang espirito at biglang inilabas ang babaeng kinain niya kahapon mula sa kanyang tiyan. Sa kabutihang palad ay hindi siya nasaktan at ginamit siya ng espirito bilang bihag upang matiyak na hindi siya aatakihin ni Jenga. Biglang napaluhod ang batang lalaki at nakiusap sa espirito na palayain ang kanyang ina at gamitin siya bilang bihag sa halip. Tumalikod si Tama kay Jenga at sinabing siya ang dapat magdesisyon kung ano ang gagawin at nagplano siyang baliwalain ang bihag at patayin ang espirito. Ngunit nang makita niya ang batang umiiyak ay nagatubili siya. Biglang may ibang dumating at pinuputol ang espirito at iniligtas ang babae, bago binanggit na ang estudyante ng maalamat na mandirigmang pantas ay hindi katulad ng inaasahan niya at lumapag sa harap ni Jenga at Tama ang isang gusgusan na samurai. Sinabi sa kanila na siya ay isang mamamatay tao na ipinadala ng Dangay Temple. Inangkin niya na kukunin niya ang ina at anak bilang bihag at kung nais ni Jenga na palayain sila, kailangang labanan niya siya at hindi magawang baliwalain at iwanan ni Jenga ang dalawang tao, kaya tinanggap niya ang duel ng samurai. Nagpunta sila sa isang bukas na parang kung saan ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Rao.
isang bayaran na mandirigma na pumapatay at kumakain ng mga espiritu at nagalit si Jenga sa narinig at galit na inatake si Rao, madaling iniwasan ng samurai ang kanyang atake at nagsimulang lumutang sa ere. Ginamit ni Jenga ang isang spell ng apoy at inilunsad ang sarili patungo kay Rao bago pinakawalan ang isang makapangyarihang atake ng apoy sa kanya. Kinontra ito ni Rao gamit ang kanyang mahiwagang espada na kayang kontrolin ang daloy ng hangin sa paligid niya, at pagkatapos ay inatake si Jenga ng isang malakas na slash ng hangin. Ginamit ni Jenga ang bronze na braso upang harangin ito at pagkatapos ay inatake si Rao gamit ang makakapal na ugat ng puno. Nakaiwas si Rao sa mga atake at gumamit si Jenga ng magic ng tubig, ngunit wala rin itong epekto. Pareho na silang pagod at inilabas ni Rao ang kanyang mahiwagang espada, sinasabing hindi siya matatalo nito at sa halip ay inilabas niya ang kanyang ordinaryong espada upang ipakita kay Jenga kung gaano kalakas ang mga tao. Inatake ni Jenga si Rao gamit ang bronze na kamao subalit iniwasan lahat ni Rao ang kanyang mga atake at inatake siya gamit ang espada. Napilitan si Jenga na harangin ang mga atake gamit ang kanyang baston, nawala ang kontrol ni Jenga sa kanyang emosyon matapos maging balanse ang labanan at iniwan niya ang depensa at inatake si Rao, ngunit ginamit ni Rao ang pagkakataon upang umiwas at itapat ang kanyang espada sa leeg ni Jenga. Natakot si Jenga na mamamatay siya, ngunit huminto si Rao bago siya masaktan at bumagsak si Jenga sa kanyang mga tuhod habang natanggal ang kanyang espiritual na transformasyon. Binanggit ni Rao na maswerte si Jenga na nabubuhay pa siya at hiniling kay Tama na paliwanagan ang tanga niyang kapatid. Emosyonal na nasaktan si Jenga mula sa kanyang pagkatalo at nalungkot sa daan pauwi, kinabukasan ay pumunta siya sa ilog upang magmuni-muni at tinawag siya ni Shako para mag-almusal, sinabihan niyang bumalik si Shako ngunit hinihila lang siya nito sa leeg. Biglang dumating ang isang pari mula sa Dangay at may dalang liham para kay Jenga, na nag-aanyaya sa kanya na muling labanan si Rao at sa pagkakataong ito ay may buhay na nakataya, tinawag ng pari si Jenga na Jenga Yamato at sinabing mapapahamak ang pamilya Yam kung hindi siya lalaban. Sinabi ni Jenga na wala siyang pakialam sa kanyang pamilyang nag-abandon sa kanya, ngunit tumawa lang ang pari at sinabing lumaban siya kung gusto pa niyang iligtas ang mga ito at pagdating nila sa bahay, tinanong ni Tama si Jenga kung ano ang gusto niyang gawin. Sumagot si Jenga na wala siyang pakialam sa pamilya Yam kaso hindi niya matatanggap ang pagkatalo mula sa isang tao. Kinabukasan ay hinarap ni Jenga at Rao ang isa't isa para sa kanilang laban, sumugod sila sa isa't isa at sa pagkakataong ito ay gumamit din ng espada si Jenga. Ngunit sa unang palitan pa lang ng atake, napagtanto niya na nagkamali siya sa kanyang unang galaw at tinulak siya ni Rao at sinaksak ang kanyang braso. Ngunit bago siya tapusin ni Rao ay gumamit si Jenga ng desperado na galaw upang iligtas ang kanyang sarili. Ginamit niya ang bronze na kamao at tinamaan si Rao pati na rin ang kanyang sarili, na nagpapabagsak sa kanilang dalawa at tumawa si Jenga at nagbitaw ng kanyang espiritual na enerhiya. Sinabing oras na para maging seryoso kaso si Rao ay sumuko na at sinasabing hindi na siya makagalaw. Tumawa si Jenga upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay at bumalik sa kanyang normal na estado. Hiniling ni Rao na patayin na siya ni Jenga subalit tumanggi ito at sinabi na maswerte siyang nabubuhay pa, bumalik siya sa kanyang mga kaibigan na tuwang-tuwa na nanalo siya. Samantala ay lumapit ang pari kay Rao na gustong malaman kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid ngayon na nabigo siya sa kanyang misyon, binigyan siya ng pari ng liham mula sa kanyang kapatid na nagboluntaryo upang maging susunod na mamamatay tao upang tapusin ang trabaho ng kanyang kapatid. Sinabi ng pari na tiyak na magtatagumpay siya dahil isa siya sa 4 na pinuno ng hayop ng Dangay Temple. Pagkatapos nito ay nagsimulang magdala ng pagkain si Shin kay Rao kapalit ng mga aral sa espada mula sa kanya. Tahimik na sinundan ni Tama at Jenga si Shin at biglang sumigaw si Jenga upang gulatin siya. Habang napansin ni Shin si Jenga ay sinubukan niyang ipaliwanag na si Rao ay hindi na kanilang kaaway. Alam na rin iyon ni Tama kaya't dinala nila ang sugatang samurai sa kanilang tahanan at binigyan siya ng komportableng matulugan. Ibinunyag ni Rao na ang mga kasapi ng kanyang clan ay may mas malakas na espiritual na kapangyarihan kaysa sa karaniwang mga tao. Dahil dito ay voluntaryo siyang naging isang hunter ng mga espiritu at ang kanyang kapatid na babae ay naging isang madre sa templo. Sinabi ng pari sa kanya na ang kanyang kapatid na si Heian ay mahina at nasa kanilang mga kamay ang buhay nito upang magawa niya ang kanilang maruruming gawain. Ngunit pagkatapos niyang matalo,
Isiniwalat nila na siya ay kasalukuyang isa sa 4 na beast leaders ng templo at binalaan ni Rao si Jenga na si Heian ang susunod na hahabol sa kanya at sinabing maghanda siya. Nag-iisip si Tama at napagtanto na si Heian ay isa ring espiritual na pinahusay na tao tulad ni Shaco. Di nagtagal may isang monster ang dumating sa kanilang tahanan at humiga sa kama bago isiwalat na isang babae ang nagpaalis sa kanyang tahanan at sinabihan siyang ipadala si Jenga sa kanya. Agad na naisip ng lahat na ito ay si Heian, kaya galit na umalis si Jenga upang harapin ito. Gusto ring sumama ni Rao at ganoon din si Shaco, kaya naiwan si Shin upang bantayan ang spirit guest at ang bahay at nakarating sina Jenga at iba pa sa tuktok ng burol kung saan naghihintay si Heian. Masaya siyang makita na buhay pa ang kanyang kapatid kaso pinutol ni Jenga ang kanilang muling pagkikita at sinabing simulan na ang laban. Ibinahagi ni Tama ang kanyang kapangyarihan kay Jenga upang makapag-transform siya at bilang tugon, itinaas ni Heian ang kanyang palda at nagsimulang mag-transform din at sa halip na mga binti ay lumitaw ang isang higanteng batong kamay at sinabi niya sa kanyang kapatid na pagkatapos ng misyong ito, dadalhin niya ito sa isang lugar kung saan maaari siyang mamuhay ng mapayapa. Handa na si Jenga na labanan siya ngunit biglang lumapit si Shaco at ipinakilala niya ang sarili bilang Keigan, ang espiritu na nakaselyo sa loob ng isang batang babae at tinawag din niya ang espiritu na si Son na nakaselyo sa loob ni Heian at tinanong kung hindi siya kilala, napagtanto ni Tama at Jenga na ang templo ay lumilikha ng mga espiritual na pinahusay na tao sa pamamagitan ng pagselyo ng mga espiritu sa loob ng mga tao. Nagalit si Jenga nang malaman ito at nagplano na patayin si Heian. Ngunit hindi pa natatapos si Shaco sa pakikipag-usap at mas eksakto ang espiritu na si Keigan sa loob niya ang sinusubukang makipag-usap sa kanyang kaibigan na nasa katawan ni Heian, ngunit sinabi ni Heian na kinain niya ang kamalayan ng espiritu na si Son. Tinawag niyang depektibo si Shaco dahil pinayagan niya ang kamalayan ng espiritu na magpatuloy at ipinahayag na papatayin din niya si Shaco bilang bahagi ng kanyang misyon. Galit na galit si Shaco at sinabi kay Jenga na tumabi dahil ito ay kanyang laban. Sumugod siya kay Heian at hinarang ang higanteng batong daliri nito gamit ang isang kamay at gamit ang isa pa, inilunsad niya ang isang espiritual na kanyan at gayunpaman, hinarang ni Heian ito gamit ang mga talisman at pagkatapos ay nag-shoot ng 4 na espiritual na kanyan kay Shaco ng sabay-sabay. Naiwasan ni Shaco ang malaking pagsabog na dulot nito at umakyat sa batong braso upang atakihin si Heian ng malapitan. Sinuntok niya si Heian at halos mabasag ang depensang hadlang ng mga talisman nito nang biglang nagkagulo ang batong kamay ni Heian kaya napilitan si Shaco na umatras. Samantala ay hinaalagaan ni Shin ang Tree Spirit sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga bulate. Lumabas siya upang kumuha pa ng mga bulate nang maramdaman niya ang matinding presensya. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang matangkad na pari na may puting buhok at ang kanyang katulong na may di maipaliwanag na kadiliman sa mga mata. Nang magkatinginan sila ng bata, nakita ni Shin ang isang ilog ng dugo at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod at lumakad palayo ang pari at ang bata, at dumating ang Tree Spirit upang sabihing naamoy niya ang isang dragon at pinayuhan si Shin na magmadali kay Jenga at iba pa at sabihin sa kanila na lumikas agad. Nagmadali si Shin papunta sa tuktok ng burol at sinabi sa kanyang mga kaibigan na nais ng Tree Spirit na tumakbo sila dahil naamoy nito ang isang dragon. Nagpanik si Jenga sa narinig na may dragon at sinubukan niyang tumakbo, ngunit biglang nagkaroon ng matinding espiritual na alon sa paligid at ang pari na tinatawag na Jihan ay nakatayo sa harap nila. Sinabi ni Jihan kay Heian na siya ay bibitayin dahil sa pagpatay sa isang mataas na opisyal ng gobyerno. Nawala si Jihan mula sa kanyang lugar at biglang lumitaw sa harap ni Heian at sinuntok siya papunta sa kawalan. Lahat ay nagulat nang makita ang kanyang dragon transformation sa isang segundo at bumalik si Jihan sa normal upang harapin si Jenga at patayin siya. Nagpanik si Jenga at tumakbo, sinabihan ang lahat na maghiwa-hiwalay at magkita sa Loser's Cave at nagtapon siya ng ilang smoke bombs upang mabulag si Jihan, at pagkatapos ay biglang sumugod si Shin at Rao upang atakihin ang dragon na pari. Gayunpaman ang batang lalaki na tinatawag na Si ay tinarakan silang lahat sa isang iglap gamit ang kanyang monster arm, ngunit napagtanto na mga ilusyon lang ang mga ito na ginawa gamit ang mga paper dolls, samantala nagtipon-tipon ang lahat sa yungib ni Rao at nailigtas pa ni Shaco si Heian. Gayunpaman ay nawalan si Heian ng buong ibabang bahagi ng kanyang katawan at halos hindi na mabubuhay. Tinanong siya ni Rao kung talagang pumatay siya ng isang opisyal ng gobyerno at inamin niyang ginawa niya ito sa utos ng kanyang mga nakatataas.
Sinabi niya na ginawa niya ito upang magtagumpay at para ang kanyang kapatid ay hindi na kailangang mamuhay sa kadiliman ng underworld. Sinabi ni Rao na wala siyang grandeng plano at kontento na siyang mabuhay ng masaya kasama siya. Nawalan ng katinoan si Heian sa narinig at pinakawalan ang kanyang natitirang enerhiya at sinasabing hindi siya mananatili sa isang tulad ni Rao. Plano niyang pumunta at humingi ng kanlungan sa kanyang boss at nais niyang kainin si Tama upang mabawi ang kanyang lakas. Inatake siya ni Jenga bago siya makarating kay Tama, sinaksak siya ng kanyang baston at itinulak siya laban sa mga bato. Nais niya ng ligtas na paglalakbay patungo sa kabilang buhay at inasal ni Heian na nais niyang maging tao bago siya mawala. Na-frustrate ang espiritu sa loob ni Shako sa pagkamatay ng kanyang kaibigan at nagreklamo kung bakit kailangang kainin ni Heian ang kanyang kaibigan. Pinalubag loob siya ni Tama at pagkatapos ay sinabi kay Jenga na kailangan niyang labanan ang dragon. Tumanggi si Jenga at binanggit na walang tsansa na manalo siya subalit sinabi ni Tama na wala silang ibang pagpipilian kundi talunin ang dragon kung nais nilang mabuhay. Alam niyang hindi ito posible sa ngayon kaya may plano siya at idineklara ni Tama na susugod sila at isasara ang mga laboratorio ng templo, nakawin ang kanilang material na pananaliksik upang matulungan silang maghanda laban sa dragon, at gagawin nila ito habang tumakas. Pinigilan ni Shako si Tama at sinabing nais ng kanyang espiritu na si Kagan, na kolektahin ang mga labi ng kanyang kaibigan at dalhin ito sa kanilang tahanan at nagpasya si Tama na pumunta muna roon, ngunit nagplano si Rao na humiwalay sa kanila upang linisin ang gulo na iniwan ng kanyang kapatid. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, masayang-masaya si Shin dahil binigyan siya ni Rao ng kanyang mahiwagang espada bago umalis at naniniwala si Rao na hindi niya maaaring magbayad para sa mga kasalanan ng kanyang kapatid gamit ang isang espada mula sa underworld. Masayang inilabas ni Shin ang kanyang espada sa kabila ng babala ni Jenga, at ang matinding hangin na pinakawalan mula sa espada ay nagpadala sa kanya sa kalangitan at pagkatapos niyang bumagsak sa lupa. Sinabi ni Jenga na dahil wala siyang tunay na espiritual na kapangyarihan ay hindi pa niya makokontrol ang espada. Gayunpaman ay tiniyak ni Tama na sa pamamagitan ng pagdadala ng espada palagi, siya ay makakapag-develop ng sarili niyang espiritual na lakas at nagpahinga sila at si Tama ay natulog sa kanlungan ni Shako. Biglang naamoy ni Tama ang isang bagay na nagpabangon sa kanya. Tumakbo siya patungo sa kagubatan at sinabihan ang lahat na sundan siya. Hindi nagtagal ay nakaharap nila ang tatlong espiritu ng unggoy na may daladalang mga bariles ng alak at nag-alok si Tama ng labanos upang bilhin ang alak, ngunit sinabi ng mga unggoy na ang alak ay para sa kanilang bisita at dapat niyang tanungin ang bisita kung nais niya ito. Tinanggap ni Tama ang kasunduan at masayang nagtanong kung pwede siyang dalhin sa bisita. Dumating sila sa lokasyon ng bisita at isang higanteng lalaki na tinatamasa ang lasa ng espesyal na alak na ginawa ng mga espiritu ng unggoy. Nang makita niya ang tatlong tao at isang espiritu ng Sorrow, agad niyang naisip na sila ang mga umatake sa pangunahing templo ng Dangay at ipinakilala niya ang sarili bilang si Doran, at ito ang tigre at isa sa 4 na beast leaders ng Dangay Temple, ngunit sinabi sa kanila na huwag silang mag-alala dahil hindi siya naroon upang hulihin sila. Gayunpaman hindi niya sila maaaring baliwalain dahil sila ay mga wanted criminals at nagmungkahi si Tama ng isang paraan upang maayos ang lahat ng mapayapa. Hinamon niya si Doran sa isang paligsahan sa pag-inom, at kung mananalo sila ay papayagan silang umalis. Tinanggap ni Doran ang hamon at nagsimula silang uminom at nalasing agad si Jenga sa unang inom pa lamang. Napagtanto ng lahat na ang mga espiritu ng unggoy ang gumagawa ng pinakamainam na alak sa mundo at tinanong ni Tama si Doran kung bakit siya na isang pari ay nagpunta roon upang uminom. Ibinunyag ni Doran ang kwento kung paano niya minsang nakipaglaban sa isang espiritu ng tigre sa lugar na ito, napilitan siyang umatras matapos siyang masugatan kaso natagpuan niya ang mga unggoy na tinakat ng tigre, ginamit niya ang kanilang alak upang malasing ang tigre at pahinain ito at nakipaglaban silang muli. Tumagal ng mahabang panahon ang laban at sa kalaunan ay nagising ang tigre at nang naramdaman ni Doran na siya ay mamamatay na, dumating ang mga unggoy upang iligtas siya at sinuntok ang ulo ng tigre gamit ang isang garapon ng alak at sa pagkakataong iyon, natapos ni Doran ang tigre at naging magkaibigan sila ng mga espiritu ng unggoy. Maghapong uminom sina Tama at Doran at dahil sa magandang mood, sinabi ni Doran kay Tama na maaari siyang magtanong ng kahit ano at sinamantala ni Tama ang pagkakataon at tinanong siya tungkol sa kahinaan ng dragon na paring si Jihan, sinabi ni Doran na hindi nito kaya ang maanghang na pagkain.
Binanggit rin ni Doran kay Tama na walang ibang makakapagpabagsak kay Jihan kundi siya, dahil sila ay matagal nang magkalaban at nagpatuloy ang drinking contest hanggang gabi, at matapos malasing ang lahat si Shako ang tanging nakalampas kay Doran at napilitan siyang tanggapin ang pagkatalo. Kinaumagahan, lahat ay nagising na may hangover maliban kay Jenga at Shako at bago sila umalis ay sinabi ni Doran kay Jenga na sa susunod na magkita sila, dapat na silang maglaban at pagdating nila sa isang nayon na protektado ng isang barrier sinabi ni Shako na nais ni Kagan na dumaan sa nayong ito dahil ito ang tamang daan papunta sa kanyang bayan. Naisip ni Tama kung may paraan upang makatawid sa barrier, at iminungkahi ni Jenga na kaya niyang magbukas ng maliit na butas sa barrier para makadaan ang isang tao. Nagpasya si Tama na siya ang unang pumasok upang makipag-usap kaya't binuksan ni Jenga ang maliit na butas at tumalon siya papasok. Natuklasan ni Tama na tila walang tao sa buong nayon at hindi ito mukhang bitag. Biglang lumitaw ang isang espiritu na may anyong masa at ipinakilala ang sarili bilang Fuko at tinanong ni Tama ang espiritu kung ito ang naglagay ng barrier. Inamin ni Fuko na ginawa niya ito upang protektahan ang nayon mula sa pagbabago. Tinanong ni Fuko si Tama kung hindi ba niya ninais na hindi na dumating ang kinabukasan. At kahit na itinanggi ito ni Tama ay nabasa ng espiritu ang kanyang mga alaala ng pagkamatay ng kanyang kaibigang tao, inanyayahan ni Fuko si Tama na sumama sa kanya upang protektahan siya. Sinundan ni Tama si Fuko na sinabi sa kanya na hindi palaging masama ang hinaharap at hiniling na alisin ang barrier at tumanggi si Fuko at sinimulang asarin si Tama, kaya sinampal siya ni Tama na nagpatakbo kay Fuko palayo at habang hinahabol ni Tama ang espiritu, binuksan niya ang pinto ng isang bahay at ang kanyang nakita ay nagbigay takot at nagpahirap sa kanya. Tinawag niya si Fuko upang mag-usap ng maayos at sinabi na kahit na devastated siya nang mawala ang kanyang kaibigan, nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan at masaya na siya ngayon. Sinabi ni Tama sa espiritu na hindi nito mapipigilan ang agos ng panahon at hindi magagampanan ang tungkulin nitong protektahan ang mga taga-nayon dahil lahat ay patay na. Nalungkot ang espiritu ngunit niyakap ito ni Tama at sinasabing ginawa nito ang kanyang makakaya. Nagpasalamat siya kay Fuko sa pagtatangka nitong iligtas siya, at naluha ang espiritu bago ito nawala matapos tanggapin na tapos na ang kanyang papel sa mundo. Nagsimulang mawala ang barrier at sa labas ay matiis na naghihintay sina Jenga at iba pa nang dumating ang isa pang assassin na ipinadala ng templo upang patayin sila. Ipinakilala niya ang sarili bilang Rashan na isa sa 4 na beast leaders. Naniniwala si Shin na hindi makakapag-transform si Jenga nang nandyan si Tama, kaya handa na siyang bunutin ang kanyang espada kaso pinigilan siya ni Jenga. Nangako si Jenga na tatalunan si Rashan nang walang kapangyarihan ni Tama. Biglang naglabas ng espada mula sa kanyang mahiwagang bag si Rashan na ibinigay sa kanya ni Yezen. Inatake niya si Jenga at pinalabas ang maraming talim mula sa kanyang espada upang atakihin siya at biglang nawala ang barrier sa likuran nila, na nagpagulo kay Jenga at binigyan si Rashan ng pagkakataong tamaan siya. Gayunpaman ay bumalik si Jenga upang labanan siya matapos ang kanyang espiritual na transformasyon at pinaalis siya gamit ang isang bronze na kamao. Sumali si Tama sa kanila at sinabi na maayos niyang na-resolve ang lahat kaya't dapat na nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sa wakas ay narating nila ang isang lambak na sinabi ni Kagan na kanyang bayan. Ngunit tila walang ibang nabubuhay doon at biglang nagsimulang manginig ang mga pader ng lambak at lumitaw ang isang higanteng mukha na tinatanggap si Kagan pabalik sa kanyang tahanan. Nakakita sila ng iba't ibang uri ng mga espiritu ng lupa doon at habang nagpupush up si Shin kasama ang mga baby rock spirit sa kanyang likod, napansin ni Tama na natural na nakikisama si Shin sa kanila. Sinabi ni Tama kay Jenga na madali para sa mga tao at espiritu na magkasama at tinanong kung bakit gusto niyang maging isang espiritu, hindi siya sumagot kaso ang dahilan kung bakit gusto niyang maging espiritu ay upang mapahaba ang kanyang buhay at manatili sa tabi ni Tama magpakailanman. Habang naglalakad ng walang direksyon, nakita ni Jenga ang isang buntis na babae na nasa kagipitan sa daan kaya dinala niya ito sa Spirit Village at kinausap nila ang higanteng batong mukha na siyang pinuno ng nayon. Pinayagan niyang manatili ang babae sa nayon hanggang siya'y manganak. Pinainom din ni Jenga ng ilang talisman ang babae upang makita niyang lahat ng espiritu ay tao at nagpasya si Tama na manatili rin sila hanggang handa na ang babae na umalis. Sa gabi ay nagsasanay si Shin ng kanyang mga swing sa tuktok ng lambak at nilapitan siya ni Shako.
Tinanong siya ni Shako kung talaga bang mahalaga sa kanya na maging malakas agad at sumagot siya na lahat ng iba maliban sa kanya ay nakamit na ang magagandang bagay sa kanilang paglalakbay at siya lang ang mahina. Sinabi ni Shako na siya ang naghabol sa kanya noong siya ay tumatakbo at iniligtas siya. Bigla siyang namula matapos sabihin ito at sinubukan niyang tumakbo palayo ngunit pinigilan siya ni Kagan dahil may kailangan siyang sabihin kay Shin. Hiniling ni Kagan kay Shin na ilabas ang kanyang mahiwagang espada at nangako na bibigyan siya ng payo kung paano ito gamitin. Kinakabahan na inilabas ni Shin ang espada ngunit ang presyon ng hangin ay muli siyang pinaalis. Sinabi ni Kagan na hindi siya nakikipag-ugnayan sa espada at sinubukan ni Shin na ituring ang espada bilang isang tao at napagtanto na hindi ito basta tatanggap sa kanya, dahil sa attachment nito sa dating may-ari. Sinabi niya kay Kagan na natutunan niyang gamitin ang espada mula sa multo ng isang samurai kaya marunong siyang makinig sa mga espiritu. Na-impress si Kagan at sinabi sa kanya na magpatuloy sa pagsasanay upang maging karapat-dapat na magpakasal kay Shako. Namula si Shin sa narinig at namula rin ng todo si Shako matapos makontrol muli ang kanyang katawan mula kay Kagan. Sumigaw siya at tumakbo palayo subalit ngayon ay determinado na si Shin na maging isang lalaking karapat-dapat sa kanya. Kinabukasan, binisita nila ang buntis na babae at naramdaman ni Shako ang sipa ng sanggol at sinabi ni Tama kay Jenga na maramdaman din ito, kaso bago pa man niya mahawakan ang tiyan ng babae gamit ang kanyang pawis na mga kamay ay nagsimula ng manganak ang babae. Sa parehong oras ay dumating sina Doren at Rashan sa Nayon dahil may misyon silang patayin si Jinga. Habang sinusubukan ni Rashan na takutin ang pinuno ng Nayon ay sinampal siya ni Doren at magalang na humiling ng pahintulot upang makipagduel sa kaaway ng Dangay Temple. Ipinarating ng pinuno ang mensahe sa kanilang mga bisita at sa loob ng ilang sandali ay dumating sina Jenga, Shin at Shako upang harapin siya at nasa espiritual na transformasyon na si Jenga at talagang excited si Doren na harapin siya. Gayunpaman ay napansin ni Rashan na nawawala si Tama kaya tahimik siyang lumabas upang hanapin siya. Idineklara ni Doren na ipapakita rin niya ang kanyang tunay na anyo ngayon at pinalabas ni Doren ang napakalaking dami ng espiritual na enerhiya na nagwasak sa lupa at pagkatapos ay naging isang tigre na tao. Agad siyang kumuha ng boxing stance at sumugod kay Jenga. Binombahan siya ng super bilis na suntok at napalipad si Jenga kaya ginamit niya ang flame attack kay Doren na natiis lahat. Hinahampas niya si Doren gamit ang ugat ng puno ngunit wala rin itong epekto. Proud na ipinakita ni Doren ang kanyang mga muscle at muling sumugod kay Jenga, na gumamit ng mga bronze na kamao upang salubungin ang suntok ni Doren at nasira rin ang bronze na kamao at napalipad muli si Jenga. Ngunit inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa susunod na atake at tinamaan si Doren ng dalawang bronze na kamao. Ang nakakapinsalang atake ay nakapagpabagsak sa tao na tigre at nagdulot ng malaking pinsala sa kanya, ngunit si Jenga ay lubhang nasaktan din at tumayo si Doren at idineklara na ganito dapat lumaban ang tunay na lalaki. Nagsimulang tumawa si Jenga na parang baliw at napagtanto niyang gusto niyang patuloy na labanan si Doren. Sumugod siya kay Doren gamit ang higanteng mga bakal na kamao at nagpatama sila sa isa't isa ng sabay-sabay, tumatawa ng malakas at nagpatuloy sa pakikipagpalitan ng mga suntok. Sina Shin at Shako ay nakatitig lamang sa kanila nang biglang lumitaw si Rishan sa likuran nila at tinanong kung ano ang kanilang itinatago sa likod niya. Agad na inatake siya ni Shako ngunit naglaho ito dahil isa lamang itong ilusyon, pumutok ang mga daliri niya bago maglaho at biglang may malaking bato na nabasag mula sa lambak at nagsimulang gumugulong patungo sa kubo na itinatago sa mahika. Nagulat ang lahat sa nakita nila at habang si Jenna ay nag-aabala kay Doren ay ibinagsak ni Doren si Jenga sa mga bato. Samantala ay ginamit ni Shako at Kagan ang kanilang buong lakas upang pigilan ang bato mula sa paggulong patungo sa kubo. Nag-eensayo na si Tama at sinabihan si Shin na ilikas na ang lahat mula sa kubo. Tumakbo si Shin patungo sa kubo ngunit hinarang siya ng isang hukbo ng mga clone ni Rishen. Nagalit si Doren sa duwag na paraan ng pag-atake at inatake ang mga kopya ngunit nalaman niyang pawang mga ilusyon lamang ang mga ito. Naisip ni Shin na maaari niyang malalampasan ang mga ito kung peke lamang sila, ngunit biglang lumipad ang tunay na Rishen sa ibabaw niya at sinaksak si Shako sa dibdib. Hindi mapigilan ni Shin ang kanyang galit at binunot ang kanyang espada, kaso pinasabog siya ni Rishen ng mga talisman at tiningnan ni Shin si Shako na patuloy na humahawak sa bato sa kabila ng malaking sugat sa kanyang dibdib at sinabing okay lang siya dahil isa siyang halimaw. Humihingi ng tulong si Shin at sinabihan siya ni Tama na maghintay pa ng kaunti dahil malapit nang lumabas ang sanggol.
ngunit napagtanto ni Shako at Kagan na kaunti na lamang ang kanilang oras at hindi sila nagsisisi. Naalala ni Shako ang masasayang oras na kasama niya sina Tama, Jenga at Shin at habang siya'y malapit ng mamatay ay narinig niya ang iyak ng bagong silang na sanggol at ngumiti siya, umaasang magiging masaya ang buhay ng sanggol at ginamit ang lahat ng natitirang lakas upang matiyak na mabubuhay ito. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan at pinalitan ang buong katawan niya ng bato, mahigpit na pinigilan ang paggulong ng malaking bato at nawala ang mga talisman na nagpapagalaw sa bato at ligtas na ang lahat, ngunit labis na nalungkot si Shin. Sa kabilang banda si Rishen ay malapit nang patayin si Jenna nang inatake siya ni Doran. Naiwasan ito ni Rishen kaso sinabi ni Doran na umatras sila ngayon at kung hahadlang siya ay mamamatay siya dito at bumalik si Jenna sa kanyang katinoan. Humingi ng paumanhin si Doran sa pagpayag na makialam ang kanyang kasama sa labanan. Nangako siyang hindi na ito mangyayari sa susunod at tahimik na umalis. Napansin ni Jenna ang malaking bato at lumapit kay Shin upang tanungin kung okay lang sila ni Shako at itinuro lang ni Shin ang bato sa harap niya at nalungkot si Jenna nang maramdaman ang espiritual na enerhiya ni Shako mula rito. Biglang dumating si Tama at tinawag sila sa kubo dahil tapos na ang panganganak. Ang nanganak ay nagkaroon ng kambal at pinangalanan silang Shakuyako at Kagan. Naglabasan ang emosyon ni Jenna bilang mga luha at hindi napigilan ni Tama ang kanyang sarili sa pag-iyak. Si Shin gayunpaman, ay nagpipigil ng kanyang puot sa kanyang kawalan ng kakayahan at tahimik na lumabas ng kubo upang magdusa sa harap ng mga labi ni Shako. Pagkatapos nito ang ina at ang kanyang mga anak ay malusog na upang makapaglakbay at nag-volunteer ang mga lokal na espiritu upang ihatid sila pauwi. Ang babae ay ayaw makialam sa kanilang mga usapin pero sinabi niya na sana ay nabuhat ni Shako ang mga bata. Umalis din sina Tama at ang kanyang grupo at sinabi ng matanda ng nayon na hindi papatay si Shako at ang kanyang espiritual na enerhiya ay buhay pa, bagaman ito'y napakahina. Maaaring bumalik ang kanyang lakas at muling mabuhay, pero maaari rin siyang maging bahagi ng kalikasan at mawala ang kanyang pagiging individual at lahat ay nakaupo sa isang kubo at si Shin, na nagbago ng husto matapos mawala si Shako, ay may lakas ng makipag-usap gamit ang kanyang mahiwagang espada. Sinabi niya sa espada na tumigil dahil malapit na niya itong pakainin ng dugo ng mga monghe ng Denji. Biglang dumating ang isang espiritu at naghanda si Shin na labanan ito ng walang dahilan at pinigilan siya ni Tama at sinabi sa espiritu na wala silang balak na saktan ito o ang kanyang mga tao. Sinabi ng espiritu na kung gusto nilang magkanlong, huwag silang pumunta sa nayon kundi sa kubo sa kabilang dako ng ilog dahil ayaw niyang madungisan ang kanyang nayon ng kadiliman ni Shin. Nagpahinga sila sa kubo at napansin ni Tama na parehong nalungkot sina Jenna at Shin sa pagkamatay ni Shako. Si Jenna ay nakayanan pa kaso si Shin ay nalugmok sa galit at iniisip ni Tama na hindi ito magandang tanda. Biglang narinig niya ang isang batang lalaki na kausap ang kanyang kapatid na babae sa labas na isasakripisyo sa espiritu kapalit ng proteksyon para sa nayon. Nagreklamo ang bata na hindi patas ito, pero sinabi ng babae na ang pagsasakripisyo ng isang tao bawat 4 na taon para sa kaligtasan ng nayon ay isang magandang kasunduan. Narinig ito ni Shin at tumayo upang patayin ang espiritu. Ngunit pinigilan siya ni Tama at sinabing katanggap-tanggap ang kasunduan at talagang pinuprotektahan ng espiritu ang nayon. Hinawakan ni Shin ang kanyang kwelyo at sinabing siya pa rin ay pumapatay at kumakain ng tao kaso pinatumba siya ni Jenga dahil sa pagiging bastos kay Tama. Tumayo siya at lumabas sa kabila ng babala ni Tama kaya itinapon niya ang isang pekeng ahas upang takutin siya. Ngunit sumigaw si Shin sa ahas at nabasag ang ilusyon at hinabol siya ni Tama at sa halip na pigilan siya, binigyan siya ng ilang proteksyon. Nakatanggap sila ng proteksyon mula sa Rock Spirit Village at sinabihan siya na huwag mamatay. Narating ni Shin ang kagubatan at tinawag ang espiritu at kumpiyansang kaya niya itong patayin gamit ang kanyang mahiwagang espada. Lumabas ang espiritu subalit bago pa makakilos si Shin, sinaksak at pinatay na ito ni Rishan at sumugod si Shin dito kaso hindi niya magamit ang mahiwagang espada kaya't gumamit siya ng karaniwang espada. Naiwasan ni Rishan ang kanyang atake at itinulak siya ng malakas na hangin mula sa hampas ng espada ni Rishan. Nagdesisyon si Rishan na tapusin na si Shin na wala sa malay at nasa realm ng mahiwagang espada. Sinabihan siya ng espiritu ng espada na sumuko na para makontrol nito ang kanyang katawan at sirain ang lahat. Sinabihan ni Shin ang espiritu na tumahimik dahil isa lamang itong espada at siya ang mandirigmang kumokontrol dito. Itinusok niya ang kanyang kamay sa bibig ng espiritu at sinabing ibigay sa kanya ang lahat ng kapangyarihan nito.
Sa tunay na mundo ay papatayin na sana ni Rizan si Shin nang biglang magising si Shin at pinutol ang braso ni Rizan. Ipinahayag niya na ito ang simula ng kanyang paghihiganti laban sa Dangay Temple, ngunit ginamit ni Rizan ang kanyang espesyal na kakayahan upang agad na ayusin ang nasugatang braso. Tinanggal niya ang kanyang maskara upang ipakita ang kanyang pangit na mukha at nagpaputok ng espiritual na kanyan kay Shin na naiwasan lamang ito. Inihagis ni Rizan ang ilang espada sa kanya at halos lahat ay naharang ni Shin at sinabi ng espiritu ng espada na ang kanyang galit ay hindi magpapalakas sa kanya kundi magpapahina, ngunit sumugod pa rin siya ng walang pag-iingat. Naitulak ni Rizan ang kanyang espada, ngunit tinamaan ni Shin si Rizan ng malakas na uppercut at ibinagsak ito sa lupa at sinimulan niyang bugbugin si Rizan kaso napilitan siyang umatras nang nagpaputok ito ng espiritual na kanyan. Tumayo si Rizan at nanumpa na papatayin ang lahat nang biglang sumugod ang tagapangalaga na espiritu at ibinagsak ang ulo niya sa lupa gamit ang huling hininga nito. Namatay ang espiritu at kahit nalilito si Shin tungkol dito, hindi niya pinalampas ang pagkakataon at kinuha niya ang kanyang espada at naghanda upang patayin si Rizan upang makabawi para kay Shako nang bigla niyang marinig ang boses ni Shako. Nakita niya ang ilusyon ni Shako at Kagan na kausap siya at sinasabing hindi magandang tingnan ang ganoong gawain. Sumigaw si Shin na ginagawa niya ito para sa kanyang sarili subalit hindi niya kayang patayin si Rizan dahil lumitaw ang mukha ni Shako sa harap niya. Biglang lumipad ang isang talisman mula sa katawan ni Rizan at kinausap si Shin at sinabi nito na huwag sirain ang katawan nito, dahil sa ginagastosan niya ito ng maraming pera at pagsisikap. Inutusan din niya si Rizan na bumalik agad, or i-activate niya ang self-destruct protocol na nagkatitigan sina Shin at Rizan at idineklarang hindi pa natatapos ang kanilang laban, bago maghulog ng usok na bomba ang assassin at maglaho. Nang maglaon ay bumalik si Shin sa nayon na litong-lito tungkol sa kanyang layunin na maging malakas, lumapit sa kanya ang isang taga-nayon at tinanong kung siya ba ang pumatay sa kanilang tagapangalaga at sinabi ng lalaki na ang nayon ay tiyak na mapapahamak. Sinagot siya ni Shin na dapat ang mga taga-nayon ang magtanggol sa kanilang sarili sa halip na ipaubaya sa iba ang madumi na trabaho. Nagreklamo ang lalaki na wala ni isa sa kanila ang nakahawak ng espada kailanman, at sinagot siya ni Shin na mamatay na lang sila kung hindi nila kayang maging malakas, gayunpaman ay nalilito siya sa kanyang ginagawa sa kanyang buhay at tumawid siya sa tulay at nakita ang kanyang mga kaibigan na naghihintay sa kanya. Plano nilang umalis sa nayon bago sila pag-alitan pa ng mga taga-nayon at ang batang babae na niligtas ni Shin mula sa pagkakasakripisyo ay nagpasalamat sa kanya. Kinagabihan ay tinanong siya ni Tama kung ano ang plano niyang gawin ngayon, at sinabi niya na siya'y magiging sapat na malakas upang bumawi para kay Shako at tiyakin na ang mga monghe ng Dangay ay hindi na muling sisira ng buhay ng iba. Nang maglaon, natulog sina Tama at Jenga kaso si Shin ay abala sa pagsasanay ng kanyang mga hampas ng espada at kinabukasan, dumating sila sa isang nakakakilabot na lambak kung saan sinalubong sila ng dalawang higanteng espiritu na tinatawag na Tango kasama ang kanilang flirt na pinuno. Narinig niya na sina Tama at ang kanyang grupo ay mga kalaban ng Dangay Temple at sinabi niyang gusto niyang maging kaalyado nila, inimbitahan niya sila na sumama sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang Diyosa ng bundok. Sa daan ay nais niyang dalhin ang grupo ng mga manlalakbay sa isang lugar kung saan sila maaaring magpahinga at magtago mula sa dragon na lalaki ng Dangay. Tinanong ni Shin kung okay lang na iwan ang mga tagapagtanggol niya at sumagot ang babae na hindi niya kailangan ng mga tagapagtanggol. Binanggit niya na dapat alam ito ni Jenga dahil may mga mata siyang pangkiling kaso mukhang hindi nito alam ang konsepto. Dinala sila ng Diyosa ng bundok sa kanyang hideout na isang kuweba sa loob ng bundok na puno ng mga kumikislap na kristal na haligi, samantala ang pari ng dragon na si Jaihan at ang kanyang katulong na si Senya ay narating ang pasukan ng lambak at hiningi sa mga bantay ng Dangi na sila'y papasukin. Tumanggi ang mga ito sa utos ng kanilang Panginoon, ngunit hindi nagplanong umatras si Jigen at pinadala niya si Senya upang labanan ang mga ito at ang batang lalaki ay nagbago ang kanyang mga braso sa mga mapanganib na sandata at agad na tinataga ang mga bantay na Tango. Natuwa si Jigen sa pagtatanghal ng kanyang disciple kaso ang mga patay na Tango ay naging mga uwak na nagpapakita na isa lamang itong malaking ilusyon upang lituhin ang mga mananakop. Naisip ni Senya na nagkamali siya ngunit naniniwala si Jigen na ito ay mabuti para sa kanyang paglago. Balik sa kuweba, nakaupo sina Tama at ang mga kaibigan sa tuktok ng pinakamataas na haligi kung saan sinabi ng Diyosa ng bundok na malaya silang magtanong sa kanya, ibinunyag niya na nalaman niya ang tungkol sa kanila mula sa matandang mukhang bato na kaibigan niya.
Mukhang mabait siya ngunit napagtanto ng grupo na may pabor siyang hinihingi at sinabi ng Diyosa ng bundok na gisingin nila si Tasan, ang espiritu na parang kastilyo na nagbabantay sa pasilidad ng pananaliksik ng Dangi. Ipinaliwanag niya na isa rin itong Diyos ng bundok tulad niya subalit binura ng mga pari ng Dangi ang kanyang alaala upang maglingkod sa kanila. Sinabi niya na kailangan lamang nilang paluan ng malakas si Tasan at babalik ito sa kanyang tamang katinoan, pero naniniwala ang tatlo na imposible iyon at sinabi ng Diyosa ng bundok na siya na ang bahala na mamalo, ngunit kailangan niya ng gabay nila patungo kay Tasan. Sinabi niyang magandang deal ito para sa kanila dahil mawawala ang isa sa tatlong pangunahing kapangyarihan ng Dangay Temple. Naniniwala siya na ang dragon ang pangalawang kapangyarihan at tinanong kung ano ang pangatlo. Sinabi ng Diyosa na ang pangatlong kapangyarihan ay isang espiritu na tinatawag na Kuzunoa at natakot si Tamar nang marinig ang pangalan. Gusto niya malaman ang higit patungkol sa espiritong tinatawag na Kuzunoa at nagsimula ang kwento ng Diyosa ng bundok. Ipinaliwanag niya na maraming taon na ang nakalipas, may isang lalaki na sumali sa mga monghe ng Dangay at inilaan ang kanyang oras sa pagsasaliksik. Isang araw ay inutusan siyang dakpin ang nine-tailed fox na si Kuzunoa, kaso nahulog ang kanyang loob sa kanya sa unang tingin at mas higit pa ay nahulog din ang loob ni Kuzunoa sa kanya at pagkatapos, pinatay ng lalaki ang kanyang buong grupo para sa kanya at naging mag-asawa sila. Ang monghe na iyon ay si Yain na ngayon ay ang puno ng pari ng Dangay Temple. Nabigla sila sa kwentong ito at habang nakatingin sina Shin at Jangi sa kanya, nahiya siya at sinabi na si Kuzunoa ay kanyang ina at si Yain ang kanyang amain. Nagpatuloy ang Diyosa ng bundok sa kanyang kwento na sinasabi na inangkin ni Yain na natalo si Kuzunoa sa labanan, lihim siyang itinago habang nagsasaliksik ng mga paraan upang gawing tao ang mga espiritu. Napagtanto ng lahat na ang mga espiritual na pinahusay na mga tao ay mga nabigong prototype ng mga eksperimento ni Yain at nanumpa si Shin na patayin siya. Sumang-ayon si Tama at sinabi na ang kanyang ina ay nagiging tanga kapag umibig kaya't dapat silang maging handa na harapin din siya. Biglang lumipad ang isang grupo ng mga uwak patungo sa kanila at lumundag si Merle sa lugar kung saan naroon ang Diyosa ng bundok. Bumagsak siya sa ulo ni Shin at agad na nagulat sa Diyosa na ang Dragon Man ay nagmeditate upang sirain ang spell na ibinigay niya upang lituhin ito. Nagalit si Shin sa babae dahil hindi humingi ng paumanhin sa kanya pero nang lumingon siya, napansin niya si Jenga at nahulog ang loob sa kanya sa unang tingin. Tinanggihan siya ni Jenga dahil siya ay isang tao at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ng Diyosa ng bundok na natagpuan niya ang babae isang araw at inampun siya. Ipinakilala niya ito bilang si Renzo at ang kanyang katulong at alagad. Pagkatapos ay ipinakita ng Diyosa si Jaihan na nagmeditate malapit sa ilog sa kanyang projector curtain at nagdesisyon siyang biruin ito. Pinadala niya ang isang babaeng espiritu upang akitin si Jaihan at isinara nito ang mga mata ng kanyang disipulo upang hindi niya makita ang hindi kaaya-ayang babae. Pagkatapos magsaya sa palabas, sumigaw siya sa babae na umalis at ang babae ay nag-transform sa kanyang tunay na anyo bilang isang rakon at tumakbo palayo. Tumawa ang Diyosa nang makita ito at sinabi sa lahat ng espiritu sa lambak na lituhin ang dragon upang magkaroon sila ng sapat na oras upang masanay ang tatlong bisita. Sinabi ni Tama na wala silang sapat na oras kaya't pinabagal ng Diyosa ng bundok ang daloy ng oras para sa kanila. Binanggit niya sa kanila na wala silang limitasyon sa kanilang potensyal at pinadala sila sa kani-kanilang mga training grounds. Unang hinarap ni Shin si Jenga na pinadala sa isang damuhan. Alam ng Diyosa ang kanyang master na si Coco at sinabing isa itong A-grade pervert na madalas na sinusubukan siyang maangkin kaya't sinampal niya ito palayo, at ito ay nakatulong upang maging pinakamalakas na warrior sage sa mundo. Tinawag niya ang kanyang alagad na si Renzo at sinabi sa kanya na talunin si Jenga kapalit ng isang spell na magpapasa kanya sa kanya magpakailanman. Talagang na-excite si Renzo na manalo ngayon at sinabi ng Diyosa kay Jenna na lumaban ng buong puso dahil hindi siya maaaring mamatay sa espasyo na ito. Nagpatawag ang batang babae ng malaking palakol at sumugod kay Jenga bago pa man siya makapaghanda at pinutol ang kanyang braso. Natakot si Jenga kaso habang siya'y umiiyak sa sakit ay napansin niyang bumalik sa normal ang kanyang braso. Nalilito siya at nagawa lang umiwas sa mga atake ni Renzo habang iniisip kung ano ang nangyayari at pinalitan ng babae ang palakol ng martilyo at pagkatapos ay nangpad ng paa upang hampasin siya. Nabulabog si Jenga nang malaman niyang hindi pa ginagamit ni Renzo ang kanyang tunay na lakas. Nagpatawag si Renzo ng mga sumasabog na talisman at pinaputok ang mga ito kay Jenga at habang umiiwas siya,
nagdesisyon ang Diyosa ng bundok na ipaliwanag ang tungkol sa kanyang fairy eyes. Sinabi niya na ang mga taong may espesyal na espiritual na kapangyarihan ay ipinanganak na may fairy eyes at palaging ipinapanganak na kambal. Napatigil siya sa pag-iisip na may isa pang tao na kasing gwapo ni Jenga doon at ginamit niya ang pagkakataong iyon upang patamaan siya sa ulo. Hindi siya nagulat sa bahagi na iyon dahil nakita na niya ang kanyang kambal na kapatid na masayang nabubuhay kasama ang kanilang mga magulang. Sinabi ng Diyosa na kapag ang mga kambal na may fairy eyes ay magkasama, napapalibutan sila ng masasamang espiritu kaya't iminungkahi ni Master Coco na ipadala ng kanyang mga magulang siya sa kanya. Sumigaw si Jenga at tinatanong kung bakit siya ang pinadala upang mamuhay sa hirap habang ang kanyang kambal ay nabubuhay ng maginhawa. Tumawa ang Diyosa sa kanya at sinasabing ang kanyang reaksyon ay nagpapatunay na siya pa rin ay isang tao kahit gaano niya kinamumuhian ang mga ito. Kinaawaan siya at sinabing talagang malungkot ang kanyang buhay at sinabi ni Jenga na kahit nakaranas siya ng sakit at hirap, may masasayang sandali rin sa kanyang buhay at dahil dito hindi siya malungkot, biglang may nag-click sa loob niya at nakita niya ang Diyosa na nababalot sa espiritual na aura. Binati siya ng Diyosa dahil tinanggap na niya ang kanyang lugar sa mundo, na siyang tanging paraan upang masira ang selyo sa kanyang fairy eyes at ngayon na nakikita ni Jenga ang napakalakas na espiritual na enerhiya ng Diyosa pati na rin ang espiritual na enerhiya ni Renzo. Nakikita niya na ang mga sumasabog na talisman na hinahagis ni Renzo sa kanya ay halos walang kapangyarihan at hindi niya kailangang iwasan ang mga ito. Napansin niya rin ang kanyang sariling aura at napagtanto niya na ang nakikita niya ay ang kaluluwa ng ibang tao at walang pagkakaiba sa pagitan ng mga kaluluwa ng mga tao at espiritu. Patuloy na inaatake siya ni Renzo at hinawakan niya ang mga kamay nito at sinabihan na sumuko. Agad sumuko si Renzo at napayakap sa kanya at sinabi ng Diyosa ng bundok na pumasa siya sa pagsubok ngunit may iba pang pagsasanay na darating. Samantala ang pagsubok ni Tama ay kinabibilangan ng pagpapatalas ng kanyang espiritual na kapangyarihan upang makalakad sa ibabaw ng isang lawa. May isang kopya ng Diyosa na nagpapalito sa kanya upang mawalan siya ng pokus at sa kabilang dako, hinarap ni Shin ang isang malaking bato na humaharang sa kanyang daan patungo sa lambak. Sinubukan niyang hiwain ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang mahiwagang espada kaso hindi ito nagtagumpay kaya't nagdesisyon siyang hampasin ito mismo ng talim. Hindi rin ito nakatulong at pinadala ng Diyosa ng bundok ang kanyang kopya upang bantayan siya. Hindi niya magawang hiwain ang bato kahit anong gawin kaya't nagdesisyon siyang gamitin ang kapangyarihan ng hangin ng kanyang mahiwagang espada upang lumipad at makalampas sa bato. Pagkatapos niyang gawin iyon ay bumukas ang langit at pumasok siya sa tunay na mundo na may nakakapit na kopya ng Diyosa. Sinabi nito na kahit mukha siyang pinakabobo sa grupo, siya ang unang pumasa sa pagsubok at gayunpaman ay hindi siya naghanda para sa kanilang paglapag at nahulog sila sa kagubatan, kung saan nakita nila ang disciple ng dragon na si Senya na naglalaro ng laruan ng espiritu upang malito siya. Sinubukan ni Shin gamitin ang kapangyarihan ng espada upang mapabagal ang kanilang pagbagsak kaso lumagapak pa rin sila ng bata. Nang mawala ang alikabok ay nakita niya ang kanyang espada na nakatapat sa leeg ni Senya. Nagulat si Shin kaso sinabi ng kopya sa kanya na ito ay pagkakataon na hindi na niya makukuha muli. Sinabi nito na ang disipulo ng dragon ay mas malakas kaysa sa kanya at nagsisimula pa lamang siya. Sinabi ni Shin na patayin siya ngunit tinanong siya ni Senya na huwag siyang patayin. Binanggit ni Shin sa kanila na tumigil na at sinabi ng kopya na kung pakakawalan niya ang bata, papatayin siya nito agad at isang araw ay magiging mas malakas pa ito kaysa sa isang dragon. Nakikita niya ang libu-libong espiritu na nakulong sa katawan ng bata na nagbibigay dito ng potensyal na maging isang tunay na demonyo. Natakot si Shin at nagsimulang umiyak na hindi man lang pinaligtas ng templo ang bata at ginawang halimaw. Tumayo siya at isinuksok ang kanyang espada na ikinadismaya ng lahat at tumayo si Senya at binago ang kanyang kamay sa isang sandata at humiling lang si Shin na gawin na niya ito ng mabilis. Winasiwas ni Senya ang kanyang braso pero hindi sinaktan si Shin at sinira niya ang laruan na nilalaro niya. Isinumpa ang sitwasyon at tumakbo palayo at pinuri ng kopya si Shin bilang ang taong nagbigay buhay sa hinaharap na hari ng espiritu at sinabing dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Samantala sinabi ng Diyosa ng bundok at upang matapos ang kanyang pagsasanay ay dapat harapin na ni Jenga ang dragon. Nagulat siya at sinabi na walang pagkakataong mangyayari iyon at patuloy siyang kinulit ng Diyosa at umamin siya na baka may isa sa 10,000 pagkakataon na matalo si Jaihan sa isang himala.
Sinabi ng Diyosa na kailangan lang niyang mangyari ang himala sa unang pagsubok at agad siyang pinadala kay Jaihan na payapang kumakain ng tanghalian. Nahulog siya sa ilog at natangay at iniisip ni Jaihan kung isa na naman itong ilusyon, samantala ay naghubad si Tama ng kanyang damit na nagiging mabigat at hindi komportable tuwing nahuhulog siya sa lawa. Nais niyang mapalakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtayo sa ibabaw ng lawa ng mas matagal hanggat maaari. Kaso nawawala ang kanyang balanse tuwing naririnig niyang pumasa na sa kanilang pagsubok sina Shin at Jenna. Pag-akyat niya ay sinabi ng kopya ng Diyosa na maaari siyang magkaroon ng 1,000 taon upang masanay ang sarili sa espasyong ito at alinman ay magtatagumpay siya o mawawala ang kanyang isip. Umupo si Tama upang magmeditasyon upang masulit ang kanyang oras. Sa gabi ay ligtas nang nakabalik sina Shin at Jenga sa kubo kasama ang kopya at si Renzo na nagsabing ang pagsasanay ngayon ay nagturo rin sa kanila na maging handa para sa mga maswerteng pagkakataon. Biglang pumasok si Tama na mukhang malayo ang iniisip at umakto na parang matagal na niyang hindi nakita ang kanyang mga kaibigan. Sinabi ng kopya na handa na sila ngayon na ilunsad ang atake sa headquarters ng Dangay Temple habang maglalagay siya ng spell sa bundok upang abalahin si Jaihan ng ilang araw. Gayunpaman ay naniniwala si Tama na dapat nilang gamitin ang pagkakataong ito upang talunin muna si Jaihan. Sinabi ng kopya na hindi pa sila sapat na malakas para doon subalit may plano si Tama at naniniwala siyang ito ang pinakamahusay na pagkakataon upang isagawa ito. Pagkaalis ng kopya at ni Renzo ay ipinaliwanag ni Tama na plano niyang ipasok ang Diyosa ng bundok sa labanan kasama ang pari ng dragon. Hindi naniniwala ang mga lalaki na magtatagumpay ito ngunit naniniwala si Tama na magagawa ito dahil nakikita ng Diyosa ang halaga nila, kung hindi, hindi sana siya naglaan ng oras upang masanay sila. Kinabukasan ay naglakad sila patungo sa lokasyon ni Jihan at ipinaliwanag ni Tama na gagamit sila ng hit and run strategy upang dalhin siya sa hideout ng Diyosa ng bundok. Agad nilang nakita si Jihan at handa nang ibahagi ni Tama ang kanyang kapangyarihan kay Jenga nang biglang lumitaw si Senya at sinipa siya palayo. Sa susunod na sandali ay nakita ni Jenna si Jihan na nakatayo sa tabi niya at nag-transform sa isang dragon upang patayin siya. Natakot si Jenna nang makita ang napakalakas na espiritual na aura ni Jihan at naisip niyang matatapos na ang laban sa isang tama lamang. Gayunpaman ay mintis ang unang strike ni Jihan dahil mas marupok ang lupa kaysa sa inaasahan niya at muli siyang umatake kaso sa isang stroke of luck, gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at nakaiwas din si Jenga sa atake na iyon at napanood lang ni Tama at Shin na 2 beses siyang nakaligtas, dahil sa mga himala habang hawak sila bilang hostage ni Senya sa sahig. Naalala ni Jenga ang sinabi ng Diyosa tungkol sa pagpapalabas ng himala na magpapatalo sa dragon at nagsimulang tumawa na parang baliw. Nagulat si Jihan sa biglaang pagtawa ni Jenga pero umatake pa rin siya kaso ang tinamaan niya ay isang paper doll lamang, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mga talisman upang magpada ng mga espada papunta kay Jihan. Sinipal ni Jihan ang lahat ng espada at napansin na ang Jenga sa likod niya ay isang ilusyon lamang. Inisip niyang aatake si Jenga mula sa langit pero iyon ay peke rin at lumitaw ang tunay na Jenga sa tabi ni Tama at inagaw siya. Uminom siya ng dugo ni Tama at nag-transform sa isang espirito sa kalagitnaan ng ere. Ngayon ay mayroon siyang 5 buntot sa halip na 4 dahil pinalakas ni Tama ang kanyang espiritual na kapasidad matapos magmeditasyon ng 10 taon sa kakaibang espasyo. Pinanood ni Tama si Jenga na humarap sa dragon at nag-isip kung kaya niyang masanay ang teknik na kasama ng ika-5 buntot. Alam ni Jihan na may 3 beses na mas malakas si Jenga kaysa sa dati ngunit hindi pa rin sapat upang talunin siya. Binigyan siya ni Jihan ng pagkakataong unang umatake at binago ni Jenna ang kanyang ika-5 buntot sa isang higanteng espada upang umatake. Madaling naiwasan ni Jihan ito ngunit napansin niyang wala na si Jenna sa harap niya. Ginamit ni Jenna ang higanteng espada bilang isang panggulo upang makalusot sa likod ng dragon at doon ginamit niya ang kanyang ultimate move na pinagsasama ang kapangyarihan ng 5 elemento. Nagpadala si Jenga ng higanteng bola na puno ng sumasabog na espiritual na enerhiya patungo kay Jihan na nagpadala ng kanyang madilim na espiritual na enerhiya upang kontrahin ang atake. Nang mawala ang usok ay pareho silang nawalan ng isang braso at matindi ang pagdurugo ni Jenga at natatakot siyang mamatay sa ganitong bilis. Ang takot na iyon ang nagpalabas ng kanyang nakatagong kapangyarihan at isang ika-6 na buntot na gawa sa kidlat ang nagpakita mula sa kanyang katawan. Napagtanto ni Jihan na sobrang delikado si Jenga at tumalon siya ng mataas sa kalangitan upang tapusin ito gamit ang kanyang ultimate kick.
Pinalabas din ni Jenna ang kanyang kidlat patungo kay Jihan ngunit bago sila magbanggaan, lumitaw ang isang kopya ng Diyosa ng bundok sa pagitan nila at pinatigil sila sa pakikipaglaban gamit lamang ang isang flick ng kanyang daliri. Pinapadapa niya si Jihan at nagpatawag ng isang burol at mga matitibay na baging upang ikulong si Jihan. Sinabi niya sa kanila na hinaan ang kanilang mga atake o masaktan nila ang kanyang bundok. Nagulat si Senya dahil napakadaling pinigilan ng Diyosa ang ultimate attack ng kanyang master at naisip ni Shin na nagtagumpay ang plano ni Tama at matagumpay nilang nadala ang Diyosa ng bundok sa labanan. Naiintindihan din ito ng Diyosa at sinabi kay Jenga na nagawa na nila ang kanilang punto. Ngunit ipinakita ng Diyosa ang kanyang madilim na panig at sinabing may kapalit ang paghatak sa kanya sa kanilang laban. Bigla na lang pinalabas ni Jihan ang kanyang kapangyarihan at sinira ang burol na nakakulong sa kanya. Sinabi ng kopya ng Diyosa na hindi siya mananalo sa laban-laban sa kanya at ginamit ang kanyang napakalakas na espiritual na presyon upang pilitin siyang humingi ng tawad at tumakbo palayo. Matatag na sinabi ni Jihan na tuparin niya ang kanyang misyon sa anumang halaga at hiningi sa kopya na lumayo. Sinabi ng kopya na gusto niya ang kanyang makalalaking ugali at bigla siyang nagpadala ng mga higanteng braso ng lupa upang hulihin siya at itulak siya ng malalim sa ilalim ng lupa. Na-shock si Senya nang makita ito at nagmamadaling umatake sa kopya ng Diyosa at hinuli rin siya ng kopya at habang sinasara ang butas kung saan itinapon si Jihan, sumigaw si Senya na tinatawag siyang ama. Kinulong din siya ng kopya sa isang bola ng matitibay na baging at samantala ay nawalan ng bisa ang espiritual na transformation ni Jenga at bumagsak siya, kasama sina Tama at Renzo na dumating upang tumulong at napansin ng kopya ng Diyosa na nawalan siya ng maraming dugo kaya hinugot niya ang isang binhi mula sa kanyang manggas, itinanam ito sa sugatang kamay ni Jenga upang pagalingin ang kanyang sugat. Gayunpaman ay hindi pa rin niya nakalimutan ang kabayaran na utang nila sa kanya sa pagmamanipula sa kanya. Tinanong ni Tama kung ano ang gusto niya at biglang lumitaw ang tunay na Diyosa mula sa lupa. Sinasabing baka kainin niya ang kaluluwa ni Tama at Jenga pagkatapos nilang makumpleto ang kanilang paglalakbay. Bumagsak siya kay Shin at sinasabing hindi siya mukhang masarap kainin at nagtaka si Shin kung seryoso siya tungkol sa pagkain sa kanila at pagkatapos ay tumingin sa braso ni Jenga, na nagpakita sa kanya na siya ay isa pa ring pabigat sa grupo. Pagkatapos nito ay umalis ang grupo kasama si Renzo upang hanapin ang espiritu ng bundok na si Tasan at iligtas siya. Samantala ay nalaman ng mataas na pari na si Yen ang tungkol sa pagkakahuli kina Jihan at Senya at ang pagpunta ni Jenga at ang kanyang grupo sa kabila ng kanilang mga sugat. Sinabi niya kay Doren na kahit sugatan si Jenga ay tiyak na magiging mas malakas siya kaysa sa huling pagkakataon, at sabik si Doren na harapin siya at nag-aalala si Yen na ang kanyang pinakamahusay na mandirigma ay nakakulong ng isang Diyosa at sinabi ni Doren sa kanya na palawakin ang kanyang lakas dahil hindi magtatagal na palaging umasa kay Jihan. Umalis si Doren upang maghanda para sa kanyang paparating na laban at inisip ni Yen na dapat din niyang pakakawalan ang pangalawang batch ng kanyang espiritual na pinahusay na mga tao. Si Doren ay nakasalubong agad ang pangalawang batch at tinawag na nila ang kanilang mga sarili na Ten Saints. Hinamon siya ng mga ito sa isang laban upang patunayan na mas higit sila sa kanya at hindi na siya kailangan ng templo. Nag-transform si Doren sa isang tigre at nag-transform din ang Ten Saints sa kanilang mga anyong hayop. Pinagpapalo ni Doren ang mga ito sa loob lamang ng ilang minuto at nagreklamo na hindi sapat ang lakas na ibinigay ni Yen sa kanila. Samantala ay nagising na rin si Jenga matapos mawala ng malay mula sa laban kay Jihan at mukhang malungkot siya sa pagkawala ng kanyang braso, ngunit bigla niyang niyakap si Tama at sinabing nagtagumpay ang kanyang plano at masaya siya na napapalayo nila ang dragon kapalit lamang ng isang braso. Walang lakas ng loob si Tama na sabihin sa kanya na nais ng Diyosa ng bundok na kainin ang kanilang kaluluwa. Nakita ni Renzo na makalalaki ang kanyang reaksyon pero hindi maalala ni Jenga ang pangalan niya at nalilito si Shin kung paano matatawa si Jenga sa pagkawala ng isang braso, pero sinabi ni Tama na wala silang magagawa kundi tanggapin ito. Sinabihan niya si Shin na ngumiti rin. Ngunit sinabi ni Shin na wala siyang karapatang ngumiti dahil hindi niya nailigtas si Shako at nakipagtalo si Tama na hindi papatay si Shako at maaaring bumalik ito sa buhay makalipas ang ilang daang taon. Sinabi ni Shin na magiging maganda iyon at nagsimulang umalis kaya't hiningi ni Jenga na bumili siya ng dumplings para sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Jenga na kahit nawala ang kanyang braso, pakiramdam niya nasa peak form pa rin siya at binanggit ni Tama na ipagpapatuloy nila ang kanilang paglalakbay kinabukasan at kinabukasan.
bago sila umalis ay binigyan sila ni Renzo ng talisman at hiniling na isulat nila ang kanilang pangalan dito upang magamit niya ang kanyang summoning technique para tawagin sila kung kinakailangan. Hindi naniniwala si Jenga na magagawa niya iyon at hindi maintindihan ni Shin ang konsepto ng summoning. Nagdesisyon si Renzo na ipakita ang kanyang kakayahan at nagpatawag ng uwak mula sa kanyang bundok gamit ang kanyang summoning technique. Nagulat ang lahat nang makita na kaya nga niya itong gawin at ibinigay ang kanilang mga pangalan. Mayroon din siyang iba pang talisman upang tawagin ang mga espiritu na nais lumaban sa Dangay Temple kasama nila, ngunit ipinagbawal ni Tama kay Renzo na tawagin sila. Sinabi niya na hindi sila lumalaban para sa paghihiganti kundi para sa pagbabago ng mundo at sinabi ni Tama na lumalaban sila laban sa kawalang katarungan kahit pa ito ay mula sa tao o espiritu. Hiniling kay Renzo na huwag tumawag ng ibang espiritu maliban kung talagang kailangan nila ng tulong. Hindi nagtagal at narating nila ang headquarters ng Dangay at nagdesisyong dumaan muli sa pangunahing gate. Tinawag ni Tama si Jenga sa likod ng mga bato upang ibahagi ang kanyang kapangyarihan sa kanya. Naghubad siya ng kaunti at inilantad ang kanyang balikat upang makainom si Jenga ng kanyang dugo. Habang lumalapit si Jenga ay inilahad niya ang kanyang mga pagnanasa kay Tama at sinabi niyang kung magiging espiritu siya pagkatapos makuha ang research material ni Yashan, nais niyang pakasalan siya at namula si Tama at sinabing bawal ang mga Sweet Home Alabama na damdamin, pero alam ni Jenga na hindi naman talaga ito alintana ni Tama. Kinagat ni Jenna ang balikat niya at uminom ng kanyang dugo at napaungol si Tama sa kaligayahan. Nag-transform siya sa isang espiritu at nagkaroon ng 6 na buntot at bumalik sila sa kanilang grupo at nagdesisyong pumasok ng magkakasama, dahil lahat sila ay may mga asuntong dapat harapin sa mga monghe ng Dangay at kanilang mga kasama. Pumasok sila sa pangunahing gate at nakita si Doren na naghihintay sa kanila mag-isa dahil ang ibang mga monghe ay nagbabantay sa ibang mga labasan. Nag-transform si Doren sa isang tigre upang simulan agad ang labanan at inatake siya ni Jenga gamit ang isang bronze fist. Sinira ito ni Doren at hinahampas siya ng suntok bago nagsimulang umatake. Inatake siya ni Jenga gamit ang kanyang staff pero walang silbi ito kaya ginamit niya ang atake ng wooden tail pero naiwasan ni Doren ito at pinatalsik siya ng isang tuwid na suntok. Matagal nang nasa gilid si Shin at biglang binunot ang kanyang espada at pinalakas ito at tinamaan ang kopya ni Rinso na sumusugod sa kanila. Tumawa ang tunay na Raisin mula sa malayo at sinabing sundan siya ni Shin para sa isang laban at umalis siya at sinabi ni Tama na sumigaw si Shin kung kailangan niya ng tulong, samantala ay ginamit ni Jenga ang kanyang buntot na kidlat upang atakehin si Doren pero nakapag-counterattack si Doren bago pa ma-channel ni Jenga ng maayos ang kanyang espiritual na enerhiya. Nagpalitan sila ng mga suntok habang iniisip ni Doren kung paano niya kinatakutan na magiging mahina siyang mandirigma matapos mag-transform sa isang hayop, ngunit hinabol niya si Jihan na mas malakas sa kanya at kahit na mas malakas ang espiritual na kapangyarihan ni Jenga kaysa sa kanya, kaya pa rin niya itong talunin. Si Shin ay nasa lupa at napagtanto niyang nasobrahan niya ang pagtaya sa kanyang sarili. Bumangon siya na determinado na manalo sa laban sa pamamagitan ng pagpapamalas ng isang himala at tinawag niya ang mga teknik ng lahat ng kanyang buntot sabay-sabay at sumugod kay Doren. Sa kabila nito ay nagawa ni Doren na itulak siya pabalik at tumawa si Jenna dahil nasasanay na siya sa mga galaw ni Doren at dahil sa kanyang fairy eyes, napipredict niya ang susunod na galaw ni Doren sa pamamagitan ng pagtingin kung saan nagtitipon ang espiritual na enerhiya nito. Nagsimula siyang umiwas sa mga suntok ni Doren at sinubukan na atakehin muli ni Doren si Jenga at biglang naramdaman nito ang isang bola ng espiritual na enerhiya sa lugar ng kanyang nasirang kaliwang kamay. Halos matamaan siya ni Doren pero sinuntok siya pabalik ni Jenna gamit ang isang kaliwang kamay na gawa sa espiritual na enerhiya at pinatalsik siya nito. Nagulat si Tama sa nakita niya at naniniwala si Renzo na ito ang kapangyarihan ng binhi na inilagay ng Diyos ng bundok sa braso ni Jenga. Tumawa si Doren at sinabing naramdaman niya ang suntok na iyon at nagdesisyon siyang ipakita kay Jenga ang isang espesyal na bagay. Ni-concentrate niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa kanyang mga kamao upang ipakita ang pinakabagong teknik na kanyang nilikha. Biglang lumitaw ang 12 ng espiritual na orb sa likod niya at sa kabilang dako, pinutol ni Shin ang bag ni Raisin ngunit sumabog ito at nalantad na peke pala ito. Patuloy na inaasar siya ni Raisin at hinahabol siya hanggang sa dalhin siya sa isang kuweba na may kandila. Habang palalim ng palalim si Shin sa kuweba ay mas nagiging sophisticado ang sistema ng kuweba at sa kalaunan ay parang isang buong pasilidad.
Bigla niyang nakita ang isang sugatang monghe at inatake siya dahil sa galit, ngunit ang monghe ay isa pala sa Ten Saints at nag-transform upang harangin ang kanyang atake. Tinanong siya kung paano sila nakapasok sa puso ng kanilang lab at sinabi ni Shin na wala siyang pakialam sa iba kundi kay Raisin lang. Biglang itinuhog ang transformed na monghe sa puso ng isang higanteng talim ni Raisin na nag-transform na rin sa isang higanteng transformer. Nagpaputok siya ng isang harpoon kay Shin at nagawa niya itong ma-deflect, ngunit naharap siya sa mga kanya na nakatutok sa kanya. Pinaputukan ni Raisin si Shin gamit ang espiritual na kanya, ngunit naiwasan ito ni Shin gamit ang wind magic ng kanyang espada upang kumapit sa pader at pagkatapos ay sinuntok si Raisin sa mukha. Galit na galit si Raisin at umatake ulit kay Shin, kaso iniwasan niya ito sa pamamagitan ng paglutang sa hangin. Sinubukan niyang hiwain si Raisin pero ginamit nito ang kanyang mga higanteng bakal na braso upang protektahan ang sarili. Biglang binago ni Shin ang kanyang tactics at nagsimulang tumakbo palayo. Pinilit si Raisin na habulin siya at sa pangunahing templo ay inatake ni Doran si Jenga ng napakabilis na serye ng mga suntok. Sa kabila ng paggamit ng kanyang mga bronze fists upang depensahan ang sarili, nawalan agad ng malay si Jenga pero bumangon siya gamit ang kanyang lakas ng loob at pinuri ni Doran ang kanyang tapang at ipinaliwanag na ang kanyang teknik ay nagpapabaluktot ng espasyo at oras, na nagpapahintulot sa kanya na maglanding ng daan-daang suntok sa isang segundo. Pero ito ay simula pa lamang at plano niyang paunlarin pa ito at nahilo si Jenga pagkatapos ng lahat ng suntok na iyon. Habang hinahawakan ang kanyang mukha gamit ang kanyang kaliwang kamay ay napansin niyang isa itong masa ng condensed spiritual energy. Napagtanto niyang mapapakalma nito ang pagkahilo sa kanyang ulo at biglang itinulak ang enerhiyang kamay sa kanyang utak. Nagulat ang lahat pero mukhang natama ni Jenna ang ilang switch sa loob ng kanyang utak at napalabas ang higit pang kapangyarihan. Biglang nagpakita ang ikapitong buntot na gawa sa windstorm. Ipinagpatuloy ng mga mandirigma ang kanilang laban at ginamit ni Jenna ang windtail upang bigyan siya ng bilis. Inatake si Doran at tumakbo bago pa siya makareact at sinabi ni Doran na hindi nagagana ang parehong teknik kaya ginamit ni Jenga ang kanyang ultimate move sa pamamagitan ng pagsasama ng 5 elemento. Pinutol niya ang ruta ni Doran sa pamamagitan ng pagpapalibot sa kanya ng mga kidlat at hangin na atake, pero kumpiyansa pa rin ang tigre sa kanyang bilis at sumugod siya kay Jenga upang maiwasan ang spirit bomb at tamaan siya, ngunit biglang may mga mahiwagang anyo na dumaan sa pagitan nila at parehong nagulat sina Doran at Jenga. Nang mawala ang mga anyo, tinamaan si Doran ng spirit bomb at tumakbo si Tama kay Jenga at tinanong siya kung nakita niya ang mga misteryosong anyo na dumaan. Nagulat siya sa tanong pero biglang bumangon si Doran mula sa itim na usok na puno ng sugat. Tinanggap niya ang pagkatalo at sinabing kunin ni Jenga ang kanyang ulo, pero sinabi ni Tama na wala silang oras para doon at umalis sila at sinabi ni Doran kay Jenga na nag-enjoy siya bago bumagsak. Nakita niyan ito mula sa malayo at nagulat na natalo si Doran. Sinabi niya kay Kuko na kailangan nilang tumakas agad dahil walang paraan upang matalo niya si Jenga ngayon. Tumawa lang si Kuko habang si Yen ay nagpanik at nagsimulang mag-impake ng mga mahalagang scroll. Sinabing sisirain nila ang lahat dito at magsisimula muli. Tinanong ni Kuko ang tungkol kay Raisin at sinagot niya na wala namang may pakialam sa isang piraso ng basura na iyon. Samantala ay dinala ni Shin si Raisin sa isang silid na may maraming haligi para sa ikalawang round ng kanilang laban. Inatake siya ni Rashan at ginamit ni Shin ang mga haligi upang maiwasan ang mga atake nito. Nakikipagtalo siya sa kanyang mahiwagang espada na gustong pumunta sila sa mga bukas na espasyo para magamit nito ang buong kapangyarihan. Nalilito si Shin at halos matamaan siya ng mga espiritual na kanyan at patuloy na sinisira ni Raisin ang silid habang sinusubukang tamaan siya. Dinala ng mahiwagang espada si Shin pataas at pinabuksan ang butas sa bubong at lumipad palabas si Shin pero sinundan siya ni Raisin gamit ang mga jet thrusters sa kanyang mechanical na armor. Binunot niya ang kanyang espada at inatake si Shin at patuloy silang nagsalubong ng kanilang mga espada sa kalangitan. Naging pilosopikal ang mahiwagang espada at sinabi kay Shin na tumingin sa kalangitan at kalimutan ang kanyang galit at koneksyon sa mundo sa harap ng malawak na kalayaan. Hiniling nito kay Shin na gamitin ang buong kapangyarihan nito upang talunin ang kanyang kalaban at palayain ang kanyang sarili mula sa pagnanasa at paghihiganti. Pumayag si Shin at sinugod si Rashan na ibinuhos ang lahat ng kapangyarihan sa isang atake at hiniwa niya si Raisin at ang kanyang mechanical na armor, at hinati ang mga ito sa dalawa at sumabog ang armor habang hinihiwa ito pero nabuhay pa rin si Raisin sa loob ng mga debris.
Sumugod siya kay Shin at dinasarmahan siya, kaya nagsimula silang magpalitan ng mga suntok at sa wakas ay naglapat si Shin ng isang malakas na suntok kay Raisin at nagkalat ng dugo ang nababalutan ng benda na katawan ni Raisin. Nasira ang kanyang artificial na katawan dahil wala na siyang natitirang espiritual na enerhiya at nawalan siya ng malay at namatay. Bumagsak si Shin sa kanyang mga tuhod at sumigaw nang napagtanto niyang patay na si Raisin, samantala ay nilapitan ni Jenga ang kanyang mahiwagang espada na nagkaroon ng kamalayan at naging isang espiritu. Tumayo si Shin at isinuksok ang kanyang espada. Sinabi ni Tama sa kanya na kung gusto niya ay maaari na siyang umuwi ngayon at sinabi niya na siguradong pagod na siya emosyonal matapos ang lahat ng ito, ngunit tumanggi si Shin na umuwi at sinabi niyang hindi siya makakapagpahinga hanggang hindi natalo ang mga halimaw na lumikha ng mga espiritual na pinahusay na tao. Nagsimula silang maglakad at tinanong ni Shin si Jenga kung gusto pa rin niyang maging espiritu. Sabay nilang binanggit na ang mga espiritu at tao ay magkapareho sa loob, at sinabi ni Jenna na ang kanilang mga sisidlan ay magkaiba lamang at ipinaliwanag niyang nakahanap siya ng paraan upang gawing espiritu ang kanyang katawan, ngunit pinagbawalan siya ni Tama na gawin ang anumang bagay tulad ng pagbabago ng kanyang utak gamit ang espiritual na braso. Nagtinginan silang dalawa nang may pagkasabik at biglang yumanig ang lupa at pinadala ni Renzo ang kanyang uwak upang magmasid sa lugar at natuklasan ng uwak na nagising na ang Diyos ng bundok na si Tasan, ang naglalakad na kuta at lumapit si Tasan sa kanila at nagpasya si Renzo na tawagin ang Diyosa ng bundok upang mapaalalahanan si Tasan. Gayunpaman ay hindi agad gumana ang kanyang summoning at sinubukan ng naglalakad na kuta na durugan sila sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumakbo sila palayo at tiniyak ni Renzo na ang isang makapangyarihan tulad ng Diyosa ng bundok ay mangangailangan ng kaunting oras upang magpakita pagkatapos ng kanyang pagsummon, kaya kailangan nilang tumakbo at mabuhay hanggang sa mangyari iyon. Nagpakita ang Diyosa ng bundok ng mas maaga kaysa inaasahan ng sinuman at may dala siyang literal na bundok na nakatayo sa dalawang paa. Sinabi ng Diyosa ng bundok kay Tasan na oras na upang magising siya at bumalik sa kanyang katinoan at tinadyakan siya pababa. Bumagsak ang kuta sa lupa at si Yen at Kuko ay nanginginig sa takot sa loob. Ginigising ni Kuko si Yen at sinabi sa kanya na wala na si Tasan at ngayon ay mayroon na lamang silang isang opsyon. Ipinakita niya ang kanyang balikat kay Yen at si Yen ay lumapit para kakagat. Biglang isang gininto ang liwanag ang nag-radiate mula sa bumagsak na kuta at napagtanto ni Jenga na isa itong espiritual na transformation. Lumabas si Yen na nag-transform sa isang nine-tailed fox spirit na may dala si Kuzunoa sa kanyang mga bisig. Tumingin si Tama kay Kuzunoa at pagkatapos ay sinabi ni Jenga na sumama siya sa kanya at lumipad sila palayo at naghanda si Shin na sumama rin. Hiniling ni Renzo na isama siya at tinanong ni Yen si Kuzunoa kung sino ang ama ni Tama at tinanong siya kung talagang gusto niyang malaman ito. Binago niya ang kanyang isip at sinabing dahil nakatayo ang Diyosa ng bundok sa harap nila ay dapat nilang ituon ang lahat ng kanilang pagsisikap sa pagtakas. Gayunpaman ay hindi papayagan ng Diyosa ng bundok na makatakas sila pagkatapos ng lahat ng kasalanan na kanilang nagawa. Pinaputok niya ang mga pine tree mula sa kanyang kagubatan na parang mga missile at sumabog ang mga ito nang tumama sa katawan ni Tasan. Depensahan ni Yen ang kanyang sarili gamit ang mataas na antas ng Metallic Bearer at sinabing ito ang kapangyarihan ng kaalaman ng tao na kayang talunin pati ang mga halimaw tulad niya. Hindi tinanggap ng Diyosa ang kanyang mga salita at sinabuyan ng apoy ang buong bundok. Napagtanto ni Yen at Kuzunoa na sila'y nasa alanganin kaya't agad silang tumakas at ayaw ni Tama na makatakas sila kaya't hiniling niya kay Jenga na ihagis siya patungo sa kanila at sumunod naman ito. Hinagis siya ni Jenga gamit ang kanyang bronze fist at tinamaan ni Tama ang kanyang ina ng isang dropkick sa mukha. Nakaabot din si Jenga at pinalabas ang lahat ng kanyang buntot upang atakihin si Yen at gayunpaman, napag-aralan na ni Yen ang lahat ng siyam na buntot at ginamit ang isang malakas na atake upang kontrahin si Jenga at may dalawa pa siyang extra na buntot, upang gumawa ng offensive at pagkatapos ma-neutralize ang lahat ng atake ni Jenga na bahagyang napatanggol gamit ang kanyang staff. Nagdesisyon ang Diyosa ng bundok na itigil ang kanyang pag-atake dahil may tsansa na tamaan ang kanyang disciple at nagpasya si Yen na harapin si Tama na sumipa sa kanyang minamahal, pero sinabihan siya ni Tama na tumahimik dahil may pinag-uusapan silang pamilya. Kinumpronte niya ang kanyang ina tungkol sa kanyang mga aksyon at nang magtatangka na si Yen na makialam, dumating si Jenga upang pigilan siya at nagreklamo si Yen tungkol sa kanyang pakikialam habang iniisip kung dapat na lang siyang kumuha ng bihag at tumakas.
Tinanong siya ni Jenna tungkol sa kanyang mga materyales sa pananaliksik at ang kanyang koneksyon kay Master Coco. Tumawa si Yen at sinabing wala siyang sasabihin at agad siyang inatake ni Jenga at ginamit ng matandang pari ang kanyang espesyal na mga kutsilyo upang harangin ang mga atake, at patuloy silang nagpalitan ng mabilis na suntok sa likuran habang pinagsasabihan ni Tama si Kuzunoa tungkol sa kanyang mga aksyon at koneksyon. Tumawa si Kuzunoa at sinabing kapag minahal niya ang isang lalaki, tinatanggap niya lahat tungkol dito at binanggit niya sa kanyang anak na pareho sila at sumabog si Tama sa galit at sinabing alam niya na sina Jenga ay hindi mga halimaw na gagawa ng mga hindi mapapatawad na kasalanan. Naalala ng kanyang ina ang pangalang Genzo na talagang ama ni Jenga at pilyang ngumiti si Kuzunoa at tinanong si Tama kung nahulog siya sa parehong ama at anak. Napatigil si Tama sa narinig at sinabi sa kanyang ina na wala siyang alam tungkol sa romantiko na pag-ibig pero mahal niya ang lahat ng tao kung sino sila. Naalala niya ang kanyang unang pagkikita sa ama ni Jenga na si Genzo at kay Shinka at sinabi kay Kuzunoa na mahal niya ang mga tao bilang kabuuan at ngumiti si Kuzunoa at hinikayat siyang sumama sa kanila dahil maaaring gawing tao ni Yesin si Tama. Sinampal ni Tama ang kamay ng kanyang ina at sinabing tinatanggap siya ng kanyang mga kaibigan kung sino siya at tiyakin niyang mapipigilan si Yesin sa lahat ng paraan. Napansin ni Kuzunoa na tila nagiging hindi na tao ang kanyang minamahal, at nang lumingon si Tama ay nakita niyang kumakain ng mga bato si Jenga na parang hayop at ngumiti siya at sinabing masarap ang laman ng isang Diyos, pati si Yen ay nagulat dahil kinain ni Jenga ang katawan ni Tasan upang makuha ang kanyang kapangyarihan. Binalaan niya siya na hindi maganda ang magiging resulta nito at biglang nakaramdam si Jenga ng matinding sakit na dumadaloy sa kanyang katawan, lumabas ang kanyang huling dalawang buntot na gawa sa liwanag at kadiliman mula sa kanyang katawan. Sinabihan siya ni Yen na naglalakad siya sa delikadong landas at sa ganitong bilis, maaaring hindi na siya manatiling tao at nag-clash sila at gumalaw ng napakabilis na nakikita lamang sila bilang mga guhit ng liwanag ng iba. Mukhang may upper hand si Jenna sa laban at nagawang itulak si Yen kaso nawawala na rin ang kanyang katinoan. Gayunpaman ay nang tawagin ni Tama ang kanyang pangalan ay bumalik siya sa kanyang katinoan ng sandali. Inisip ni Yen na ito ang kanyang pagkakataon upang mabaliktad ang sitwasyon at inatake niya si Jenga upang subukang i-hypnotize siya. Sumugod siya sa kanya matapos muling mawala ang kanyang katinoan at inilabas ni Yen ang isang summon ng talisman. Bago pa matamaan ni Jenga si Yen ay lumitaw si Tama sa harap niya at natuhog ng kanyang atake, ngunit isa lang itong ilusyon at nakuha ni Kuzunoa ang tunay na Tama at naglaho mula sa lugar. Nabaliw ang isip ni Jenga sa pakiramdam na napatay niya si Tama at naglabas siya ng napakalaking enerhiya habang sumisigaw. Sumugod siya upang patayin si Yen ngunit nang makarating siya, bumangga siya sa isang bagay at natagpuan ang sarili na nakulong sa kanyang isipan, sumigaw siya at hindi maintindihan ang nangyayari habang ang kanyang berserk na katawan ay patuloy na nakikipaglaban kay Yen sa ere. Hawak ni Kuko si Tama bilang bihag malapit doon at tumawa siya. Iniisip na si Jenga ay naging isang hindi na tao at napansin ni Shin na nawawala si Kuzunoa at inisip niya na siya ang kumuha kay Tama. Sinabihan niya si Renzo na hanapin sila habang nagpasya siyang suportahan si Jenga. Binanggit ni Renzo na magiging suicidal ito pero hindi titigil si Shin hanggang hindi niya napapatikim kay Yen ang kanyang espada. Sa ere ay pinalibutan ni Yen ang berserk kay Jenga ng kanyang mga ilusyon na isa-isang umatake. Nakulong si Jenga sa kanyang isipan at napagtanto niyang ang taong napatay niya kanina ay ilusyon din kaso nawalan siya ng kontrol sa sarili matapos makita ito. Nais niyang makawala sa kanyang kabaliwan dahil dinadala siya ni Yen patungo sa Diyosa ng bundok at plano ni Yen na ipapaharap si Jenga sa Diyosa upang malito ang lahat at makatakbo siya. Inatake siya ni Jenga at tinadyakan niya pabalik, ngunit biglang naramdaman niyang may tao sa likod niya. Naroon si Shin upang atakihin siya at nagawa niyang magdulot ng malalim na sugat kay Yen, ngunit nasugatan din siya at bumagsak si Shin sa lupa pagkatapos ng sugat at nang makita ni Jenga na dumudugo siya ay may nag-click sa loob niya, tumahimik siya ng lubusan at nagsimulang dumadaloy ang enerhiya mula sa kagubatan patungo sa kanya. Natataranta ang Diyosa ng bundok nang makita sila at inutusan ang kanyang mga uwak na kunin agad si Renzo dahil aalis na sila sa lugar na ito bago pa masipsip ni Jenga ang lahat ng buhay mula sa buong rehiyon, pati si Kuzunoa ay nagulat sa nakita at nabitawan niya si Tama na tumakbo patungo kay Jenga. Alam ng Diyosa na ang laman ni Tasa na kinain ni Jenna ay nagsisilbing daluyan at tumutulong sa kanya na masipsip ang kapangyarihan ng kagubatan at bundok upang palakasin ang kanyang galit.
sinabi niya na ngayon ay magiging isang Diyos na halimaw si Jenga at isang espiritu na mas malakas kaysa sa Nine-Tailed Fox, at wawasakin niya ang lahat bago siya mamatay. Nag-fuse ang mga buntot ni Jenga sa isa at ang mga puno sa paligid niya ay natuyo at namatay, bigla siyang nag-transform sa isang halimaw na may 12-12 ng buntot at ang espiritual na kapangyarihan ni Tama ay bumalik sa kanya na naging dahilan upang siya ay mabilis na lumaki. Ang walang kontrol na si Jenga ay sumugod patungo kay Renzo at sa mga uwak at ginamit ng Diyosa ng bundok ang kanyang kapangyarihan upang iligtas ang kanyang disciple, biglang huminto ang oras nang lumitaw muli ang 5 mahiwagang anino sa kalangitan. Nagtaka ang Diyosa kung sino ang mga ito dahil mahina ang kanilang presensya at hindi niya sila maaaring baliwalain, lahat ay nagyelo ngunit malaya siyang gumamit ng kanyang kapangyarihan upang kunin si Renzo at agad na i-teleport siya kasama ang buong bundok. Ang mga mahiwagang anino ay nagsimulang maglaho ngunit kinuha ng nagwawalang Jenga ang isa sa kanila at halos kainin ito, biglang sinipa ni Tama si Jenga sa mukha at sinabihan siyang itigil ang kanyang kabaliwan at sa halip, hinawakan ni Jenga ang kanyang leeg at ang nakulong na Jenga ay nagtanong sa kanyang katawan na kilalanin na si Tama iyon. Sinabi ni Tama na maganda siya kahit na sinasakal siya ni Jenga at inutusan ni Jenga ang kanyang katawan na tumigil at sumunod ito, lumuwag ang hawak kay Tama at sinabi ni Tama na kahit nawala na ang espiritual na transformation ay hindi pa rin bumabalik sa normal si Jenga. Lumapit siya kay Jenga at pinapaalala sa kanya na sinabi niyang magpapakasal sila kapag naging espiritu na siya. Hinawakan niya ang mukha nito at sinabing masaya siya nang marinig iyon, hiniling niyang bumalik si Jenga upang sila'y magpakasal at hinalikan siya habang may luha sa kanyang mga mata. Biglang naramdaman niya na tinatawag siya ni Renzo gamit ang name talisman na ibinigay niya dati, ayaw umalis ni Tama pero wala siyang magawa nang sila ni Shin ay biglang naglaho at ang tanging nagawa ni Jenga ay panoorin siya at pinakawalan ang kanyang galit na sumabog at winasak ang buong lugar kasama siya. Nasira ang puppet ng transmission na iniwan ng Diyosa ng bundok sa pagsabog at iyon ang huling bagay na nakita ni Tama at ng iba pa. Ilang araw ang lumipas at nagpapagaling pa rin si Shin mula sa kanyang mga sugat at nagdesisyon si Tama na umalis sa isang paglalakbay upang hanapin si Jenga. Nag-aalala si Renzo dahil kahit ang Diyosa ng bundok ay hindi matukoy si Jenga pagkatapos ng pagsabog, pero tiyak si Tama na buhay pa siya at hahanapin niya ito sa kanyang sariling paraan.